Kakatapos lang ng bagong season ng Baki, kaya't sabay-sabay tayong sumisid at panoorin ito. Inaanyayahan kayong lahat ni Tongs na magpatuloy sa pagsubaybay sa hindi kapanipaniwalang paglalakbay ni Baki. Ang arc na ito ay tinatawag na Invincible Samurai. Gaya ng nakasanayan, puno ito ng matitinding labanan sa buhay o kamatayan at nakakabaliw na kapanapanabik na mga laban, kaya't sabay-sabay tayong umupo at magsaya. Kinaumagahan, sinimulan ni Baki ang kanyang pagsasanay. Nagpa siyang tumakbo pababa dahil hindi kawili-wili ang pagtakbo pataas. Pagkatapos ay handa nang tumakbo si Baki sa hindi kapanipaniwalang bilis. Mas mabilis pa niyang ginalaw ang kanyang mga braso at binti kaysa sa free fall. Ang tanging paraan para hindi mahulog ay ang tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Pero bigla na namang dumapo sa kanya ang antok. Kahit na hinulaan na ito ni Baki, nainis pa rin siya dahil walang exciting. Samantala, magsisimula na ang laban sa pagitan ng dalawang mandirigma. Naboboring na si Atlas na tawaging pinakamalakas anuman ang klase ng timbang. 7 taon na ang lumipas mula nang maging kampyon siya. Nanalo na siya ng napakaraming laban. Kaya nang magsimula ang laban, wala nang gana si Atlas na makipaglaban. Sumugod ang kanyang kalaban para umatake. Si Atlas ay napagod na sa esport na ito. Dahil ayaw niyang maging pinakamagaling, gusto niyang tawaging pinakamalakas. Pumasok ang referee at itinigil ang laban. Ang tagumpay ay pag-aari ni Atlas ng napakadali. Sa post-fight interview, hindi naintindihan ng mga tao kung bakit pumunta si Atlas sa Japan. Ang simpleng dahilan ay ang isang tao dito ay kinikilala ng lahat bilang pinakamalakas. Pagkatapos noon, pinuntahan niya si Tokugawa. Napanood niya ang laban ni Baki at Yujiro. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Atlas ang katawan ng tao na gumagalaw ng napakaganda. Dahil alam niyang inaalalayan ni Tokugawa ang kamay ni Baki, agad na naunawaan ni Tokugawa na gustong talunin siya ni Atlas. Siyempre, tinawid ni Atlas ang karagatang Pasipiko upang kumpirmahin iyon mismo. Binanggit ni Tokugawa na ang laban ay walang proteksyon na patakaran. Natural na gusto ni Atlas na subukan ang isang labanan na ganoon. Sa bawat laban ay nakakuha siya ng 400 milyong Japanese yen. Ngunit para sa laban na ito, hindi siya kukuha ng pera. Nagtanong si Tokugawa tungkol sa kasalukuyang pisikal na kondisyon ni Atlas. Kumpiyansa na sinabi ni Atlas na kaya niyang lumaban ngayong gabi kung kinakailangan. Nang marinig iyon, agad na nagpa siya si Tokugawa na ang laban ay mangyayari ngayong gabi. Medyo nagulat si Atlas dahil biglaan ang schedule. Sinabi ni Tokugawa na si Baki ay palaging libre at handa pa rin. Pagkatapos ay tinawag kaagad si Baki. Naka-schedule ang laban ngayong gabi. Sabik si Atlas na makitang lumabas sa pinto ang pinakamalakas na lalaki. At pagkatapos ay lumitaw si Baki. Hindi makapaniwala si Atlas na ang pinakamalakas na lalaki ay bata pa lamang. Ito ay talagang ang parehong mukha mula sa video. Ngunit si Baki mismo ay mas maliit, halos kalahati lamang ng laki ni Atlas. Sa pagtingin sa mga galos sa katawan ni Baki, inamin ni Atlas na siya ay isang batikang mandirigma. Pakiramdam ni Atlas ay parang isang halimaw ang nakatayo sa kanyang harapan. Nagsimula siyang makaramdam ng pressure mula kay Baki. Nang tumawag na lamang ang referee ay napatigil siya sa takot. Ang mga patakaran ay inihayag muli. Huwag lang gumamit ng armas. Pumwesto na ang parehong mga mandirigma. Ang mga tao sa mga bleachers ay malakas na sumisigaw ng pangalan ni Atlas. Nagdulot ito ng tiwala sa sarili ni Atlas. Naniniwala siyang madali niyang matatalo si Baki. Naalala niya ang laban nila ni Manny Pacquiao. Dahil ang pagkakaiba sa timbang ay isang pader na hindi kayang lampasan ng kahit anong alamat. Opisyal na nagsimula ang laban. Tiwala si Atlas na hahawakan niya si Baki. Ngunit nang tingnan niya ito, naramdaman niyang naboboring si Baki. Unang umatake ng sipa si Atlas. Pagkatapos ay naghagis siya ng isang malakas na suntok, ngunit madaling nakailag si Baki sa magkabilang atake. Kaagad pagkatapos nito, sinunggaban ni Baki si Atlas. Walang paraan para makatakas si Atlas, at pinaikot siya ni Baki na parang pang-itaas. Ang kinalabasan ay napagpasyahan kaagad. Nagpakita pa ng awa si Baki sa kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagpigil ng hikab. Inamin ni Atlas na tunay na mabuting tao si Baki. Ang punong ministro ay dinala sa isang lugar ni Tokugawa. Dito, magalang na binati ni Hatashi, ang pinuno ng pangkat, ang punong ministro. Nagsimula na ang lahat, at wala nang babalikan. Ang tatlo sa kanila ay nagsimulang lumipat pababa sa 1.366 na metro sa ilalim ng lupa. Hindi alam ng punong ministro kung ano ang nangyayari. Matapos gumalaw saglit, dumating na rin sila.
Hindi makapaniwala ang punong ministro na may ganitong lugar sa ilalim ng Skytree Tower. Isa itong napakalaking sikretong base, at gusto niyang malaman ang higit pa tungkol dito. Ito ay nilikha ni Tokugawa. Dito, nilikha niya ang isang tao. Pagkatapos ay dinala ang punong ministro sa lugar na iyon. Isang malaking figura ng tao ang nasa loob ng isang malaking lalagyan. Sinabi ni Tokugawa na kikilalanan din siya ng punong ministro. Isang lalaki mula sa malayong rehiyon ng Kumamoto. Siya si Miyamoto Musashi, at ito ang proyekto para gisingin siya. Si Dr. Honor ang namamahala sa proyektong ito. Matagumpay silang nakakuha ng malambot na tisyo at protina mula sa mga buto ni Musashi. Tumutol ang punong ministro dahil mahigpit na ipinagbabawal ng internasyonal na komunidad ang pag-clone ng tao. Ngunit sa puntong ito, ang lahat ay malapit ng matapos. Ilang taon na ang nakalilipas, natuklasan ni Dr. Honor ang isang bagay na hindi kailanman naisip ng sangkatauhan. Binuksan niya ang mga fossil ng mga dinosaur. Matatag siyang naniniwala na ang pinakamahalagang bahagi ay nakatago sa loob, at ang kanyang hula ay higit na lumampas sa mga inaasahan. Ang malambot na tisyo at mga daluyan ng dugo ay napanatili pa rin sa loob ng mga fossil na iyon. Sinimulan niyang pag-aralan ang mga ito at natuklasan ang mga amino acid na halos kapareho ng sa mga ibon. Sa makatuwid, ang paghihiwalay ng mga gene at DNA ay isang oras lamang. Siya ay may tiwala na ang paglikha ng mga nakaklone na dinosaur ay hindi na isang malayong pangarap. Ngunit nang ipahayag niya ang proyekto, sinalubong ito ng matinding pagsalungat. Maya-maya, may dumating na sumalubong kay Dr. Honor na may malaking halaga ng pera. Nakumpleto ang kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. At syempre, si Tokugawa ang nagnanais na siya ang manguna sa kanyang proyekto. Ninakaw ni Tokugawa ang labi ni Musashi mula sa kanyang libingan. Siya ang pinakatanyag na esprimador sa kasaysayan ng Hapon, isang simbolo ng ganap na lakas. Natigilan si Dr. Honor nang dumating siya sa pasilidad ng laboratorio ng Tokugawa. Ang sukat at antas ng teknolohiya ay lampas sa imahinasyon ni Honor. Inihanda na ang labi ni Musashi. Ang tore na itinayo sa itaas ay isang pagbabalat kayo lamang. Ang taas nito ay batay sa pangalan ni Musashi. Ang bahagyang baluktot na hugis nito ay sumisimbolo sa spiral structure ng DNA. Si Dr. Honor ay labis na nasa sabik na hindi man lang niya kailangan ng bayad para sa proyekto. Determinado siyang ibalik si Musashi sa modernong mundo, kahit na nangangahulugan ito ng pagsuway sa Diyos. Katatapos lang ni Baki sa kanyang pang-araw-araw na pagsasanay sa bahay. Bigla siyang nakaramdam ng napakalaking ritmo. Hindi niya alam kung kanino iyon. Isang napakalakas na tibok ng puso ang umalingaw-ngaw. Pakiramdam ni Baki ay hindi ito katulad ng iba, hindi katulad ng sinumang nakilala niya. Nakuha ang spinal cord ni Musashi at mas kamukha ito ng pusa kaysa tao. Parehong namangha sina Dr. Honor at Hitachi sa hugis nito. Ito ang balangkas ng isang samurai. Dahil sa matinding pagsasanay niya, nag-deform ito sa ganoong anyo. Si Dr. Honor ay naghiwalay ng isang sample ng buto. Kahit na walang mikroskopyo, ang mga ugat ay nakikita ng mata. Si Dr. Honor ay labis na nasa sabik, habang si Baki ay patuloy na nagsasanay dahil ang paggalaw lamang ang makapagpapagaling ng lahat para sa kanya. Ngunit isang hikab na naman ang bumungad sa kanya. Hinihintay pa ni Baki ang mahiwagang tunog na iyon. Sigurado siyang matatapos nito ang kanyang pagkabagot. Sa Shishikai Dojo, nakikipagpalitan si Katsumi ng mga diskarte sa martial arts kay Shibukawa. Pareho silang natuwa sa talento ng isa't isa. Inamin ni Shibukawa na unti-unting naaabot ng kanyang estudyante ang pagiging perpekto. Nagtitiwala siyang si Katsumi ang maaaring maging kahalili niya. Matapos masaksihan ang away ni Baki at ng kanyang ama, si Katsumi ay hindi mapalagay. Ngayon ay gusto niyang dagdagan pa ang intensity ng kanyang pagsasanay. Sinabi ni Shibukawa na pareho ang naramdaman ng lahat. Nagsimula nang magsanay si Dapo sa ilalim ng tubig. Si Motobei ay nagpunta sa mga bundok upang magsanay. Si Shinogi ay nagbabasag ng mga punching bag araw-araw. Napabayaan pa nga ni Kureha ang kanyang trabaho para mag-focus ng buo sa pagsasanay. Si Jack ay gumagamit ng paraming droga. Si Retsu sa Amerika ay malamang na nagsasanay na may malaking determinasyon din. Si Oliva ay gumagawa ng pinakamahirap na trabaho sa loob ng bilangguan. Si Hanayama lang ang hindi nagbago. Tinanong ni Katsumi ang kanyang amo kung ano ang kanyang nararamdaman. Sinabi sa kanya ni Shibukawa na pagkatapos ng pagsasanay sa martial arts sa mahabang panahon, maaaring lumitaw ang mga kakaibang kakayahan. Isang uri ng instinct na nakakaramdam ng panganib bago ito mangyari. Sa makatuwid,
Naniwala si Shibukawa na lahat ay nararamdaman ang parehong bagay. Ang eksperimento upang muling buhayin si Musashi ay isinasagawa pa rin. Isang malusog na unfertilized na itlog ang inihanda. Matatanggap nito ang nucleus ng donor. At syempre, ang donor ay si Musashi mismo. Kinumpirma ni Hitachi na pagkatapos ng 28 araw ay makikita nila ang embryo ni Miyamoto Musashi. Nagulat si Tokugawa na napakabilis ng mga pangyayari. Dahil ito ang pinaka-advanced na cloning laboratory sa mundo, iginiit ni Hitachi na walang imposible dito. Pagkatapos ay nagsimula ang proseso ng pag-implant. Ang cloned embryo nucleus ay ipinasok sa itlog. Opisyal ng kumpleto ang proseso ng fertilization. Samantala, ipinagpatuloy ni Baki ang pakikipaglaban sa mga laban sa arena. Hinahanap pa rin niya ang may misteryosong heartbeat na iyon. Madaling nanalo si Baki sa isa pang laban. Umaasa si Tokugawa na maghihintay si Baki ng isa pang buwan. Tiyak na titigil na ang kanyang naiinip na paghikab. Umabot na ngayon si Musashi ng 11 buwan at 10 araw ng pag-unlad. Walang tigil ang pagsasanay ni Kureha. Ngunit tulad ni Baki, labis din siyang nababagot. Itinulak ni Dapo ang kanyang sarili ng husto, nagsasanay sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng pagkabagot. Sinubukan din ni Jack na palakihin ang kanyang katawan. Ngunit patuloy siyang bumabahin ng paulit-ulit ng walang tigil. Si Musashi ay umabot na ngayon sa edad na 32 taon at 6 na buwan. Ang lahat ng kanyang vital indicator ay normal sa puntong ito. Sa wakas ay oras na para ipanganak siya sa labas ng mundo. At sa ganitong paraan, inilabas siya. Ito ang pinakamalakas na eskrimador sa kasaysayan, si Musashi sa laman at dugo. Nadama ni Tokugawa na ang titulong pinakamalakas ay para sa lalaking ito. Si Hanayama ay labis na nabagot sa kanyang bar. Kahit na may dumating para makipag-away noong nakaraang araw, humikab lang siya at hinarap ang lahat ng madali. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Hanayama si Tokugawa. Humingi siya ng permiso para labanan si Yuhiro. Ngunit ang paghamon kay Yuhiro ay halos hindi matatawag na laban. Hindi maintindihan ni Tokugawa kung bakit gusto iyon ni Hanayama. Nahulaan niya na si Hanayama ay labis na nabagot. Pag-iisip noong nakaraang 2 taon, sa panahon ng kanilang paghaharap sa arcade sa Tokyo, nakatanggap na si Hanayama ng isang psikolohikal na suntok na magtatagal ng panghabang buhay. Kaya walang dahilan para sa isang rematch. Labis ang pasasalamat ni Tokugawa kay Hanayama sa sandaling iyon. Nais din niyang tawagan si Yuhiro pabalik ng Japan. Dahil ang pangalang Hanayama lamang ay sapat na upang magkaroon ng kapanapanabik na laban. Samantala, ang lahat ng vital signs ni Musashi ay ganap pa ring normal. Ngunit 81 oras na ang lumipas mula nang ipanganak siya at hindi pa rin siya nagigising. Ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ay sinusubaybayan 24 na oras sa isang araw, maliban sa isang bagay. Walang tugon ang kanyang brainwaves. Ang data ay mukhang perpekto, ngunit ngayon ay wala itong ibig sabihin. Hiniling ni Dr. Honor sa lahat na tulungan ang walang magawang paleontologist na ito. Agad na sumiklab ang isang matinding debate. Galit na galit si Tokugawa dahil ang lahat ay naging perpekto, ngunit isang bagay na mahalaga ay nawawala pa rin. Hiniling niya sa lahat na makinig sa kanyang opinyon. Bagong data, lumang data, at naipon na data. Alam niyang may mga larangan na hindi maabot ng mga siyentipiko. Ipinaliwanag niya na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay nagtrabaho bilang isang espiritista. Sa madaling salita, siya ay isang espiritista. Nagtaka ang lahat kung bakit humihingi ng tulong si Tokugawa dito. Masasabi niyang nagdududa ang lahat sa ideya. Inamin ni Tokugawa na ang kanyang kapatid na babae ay tunog ng 100 beses na mas kahinahinala kaysa doon. Ang kapatid na babae ni Tokugawa ay nagbibigay pa rin ng mga espiritual na pagbabasa sa mga tao. Maraming tao ang nakapila, naghihintay ng kanilang turn. Pero matapos marinig ang mga pakiusap niya, hindi pa rin sila tumigil sa pagtawa. Pagkatapos, ang kanyang mga salita ay sapat na nakakumbinsi upang maniwala ang mga tao. Sumunod na dumating ang isang lalaki na gustong ipatawag ang espiritu ng kanyang ama na namatay 2 taon na ang nakararaan. Sinimulan niya ang kanyang ritual at ipinahayag na ang kanyang ama ay hindi patay. Tinawag pa niya ang pangalan ng lalaki, Takashi. Ipinagpatuloy niya ang pag-lecture sa kanya sa eksaktong paraan kung paano pinapagalitan ng ama ang kanyang anak. At pagkatapos ay nakumbinsi si Takashi na buhay pa ang kanyang ama. Nagulat ang lahat sa paligid nila na tama lahat ng sinabi niya. Nang gabing iyon, nang umuwi si Takashi, ipinaliwanag ng kanyang ama na siya ay nahimatay sa trabaho sa eksaktong oras na iyon. Sa sandaling iyon, nanaginip siya na pinagalitan niya ang kanyang anak.
Inilabas niya ang lahat ng kanyang pagkadismaya tungkol sa pamumuhay ng kanyang anak. Ang lahat ay ganap na tumugma sa nangyari kanina. Dahil doon, naniwala ang mga tao na walang espiritu na hindi maaaring ipatawag ni Sobuko. Tungkol naman kay Hanayama, sa wakas ay nakita niya si Yuhiro sa mismong kalye. Isang karangalan na personal na dumating si Yuhiro doon. Tuwang-tuwa si Tokugawa na gustong lumaban ng dalawang lalaki. Nais niyang magsimula na silang mag-away kaagad, nang hindi nagpipigil. Samantala, dumating na si Sabuko kung saan naroon si Musashi. Sinuri niya ang lahat at inamin na marami pang bagay ang kulang. Ang pinakamahalaga, wala pa rin ang kaluluwa. Gamit ang ritual na bagay na ito, ang espiritu ay bababa sa mga 5 minuto. Isang siyentipiko ang humakbang para kausapin si Honor. Dahil paano kaya nila matatanggap ang isang bagay tulad ng magic charms? Lahat ng ginagawa nila dito ay tinatawag na science. Sa makatuwid, ito ay higit na nakakainsulto sa science kaysa sa ano paman. Sinabi niya na siya, Honor, o Sabuko ay kailangang umalis sa lugar na ito. Si Sabuko ay nagsimulang kumanta ng kanyang spell. Ipinatawag niya ang espiritu ng isa sa mga kamag-anak ng siyentipiko. Diretso pa niyang tinawag ang pangalan niya, Kenichi. Nagpatuloy si Sabuko sa pag-lecture kay Kenichi. Hindi pa rin siya naniwala at naisip niyang naglalagay siya ng palabas. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali sa pakikinig sa kanyang pagsasalita, napagtanto ni Kenichi na gumagamit siya ng isang parirala na palaging sinasabi ng kanyang lolo. Habang nagsasalita si Sabuko, mas inihayag niya ang mga detalye ng nakaraan ni Kenichi. Dahil ang ilang bagay ay alam lamang ni Kenichi at ng kanyang lolo, ang imahe ng kanyang lolo ay lumitaw pa sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, hindi na ito tinutulan ni Kenichi. Pinayuhan pa niya si Dr. Honor na subukan ito. Samantala, hindi pa nagsisimula ang laban ni Yuhiro at Hanayama. Nagpa siya ang dalawa na mamasyal at mag-usap saglit. Mula nang makipag-away kay Baki, sumikat na si Yuhiro sa buong mundo. Ngayon ay makikilala siya ng sinuman. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Hanayama na sa wakas ay tumigil na siya sa paghikab. Sinabi niya kay Yuhiro na siya ay labis na nabagot sa nakaraang taon. Mula nang mapanood ang away ni Yuhiro at ng kanyang anak, parang wala nang saysay ang lahat ng kanyang narinig o nakita. Naisip ni Hanayama na napaka-humble ni Yuhiro dahil tinawag itong normal na usapin ng pamilya. Sinabi ni Yuhiro na ang lakas sa pagitan nila ng kanyang anak ay napakalakas. Kaya't ang mga taong nakapaligid sa kanila ay natagpuan na ito ay kaakit-akit at ipinakalat ang kwento sa kanilang sarili. Tinanong muli ni Yuhiro kung ano ba talaga ang gustong gawin ng isang taong kasing bored ni Hanayama. Humingi ng paumanhin si Hanayama sa pagiging walang galang. Malinaw na hindi nagkita ang dalawa para lang mag-usap. Nang magsisimula na ang kanilang laban, may dumating na humihingi ng autograph kay Yuhiro gamit lamang ang isang daliri. Agad na tinakot ni Yuhiro ang lalaki dahil kasalukuyang abala ito sa pakikipag-away. Nagpatuloy sa paglalakad at pag-uusap sina Hanayama at Yuhiro. Tuwang-tuwa pa rin ang humihingi ng autograph. Hindi nagtagal, natapos din sa wakas ang kanilang pag-uusap. Nakarating sila sa isang angkop na lugar. Nagpa siya si Hanayama na hindi na siya magpipigil pa. Inilunsad niya ang unang pag-atake kay Yuhiro. Isang diretsyong suntok ang nakatutok sa mukha ni Yuhiro. Sinuntok ni Yuhiro ang ulo, ngunit isang hindi kapani-pani walang nakakatakot na ngiti lang ang ipinakita niya. Habang pinapanood sila, naramdaman ni Tokugawa na ang dalawa ay ganap na nag-synchronize sa isa't isa. Muling umatake si Hanayama. Nakatayo si Yuhiro sa buong oras, umiiwas lang sa mga suntok. Ang sunod-sunod na welga ay nabigong matamaan ang target. Walang ideya ang mga taong nanonood sa ginagawa ni Hanayama. Sinimulan siyang kotsain ni Yuhiro. Isang suntok na naman ang ibinato ni Hanayama. Sa pagkakataong ito, nilinaw ni Yuhiro na hindi magiging madali ang mga bagay. Samantala, sinimulan ni Sabuko ang ritual ng pagpapatawag ng espiritu. Alam niyang Takezo ang childhood name ni Musashi. Kung si Takezo ay namuhay ng mapayapa nang hindi napatay ang sinuman, ang kanyang mukha ay magiging ganito. Pambihira daw ang totoong mukha nito. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang panalangin. Ito ang parehong chant na palagi niyang ginagamit. Ang mga siyentipiko ay nanood ng walang pangahas na magsabi ng isang salita. Unti-unting sumabay si Sabuko sa diwa ni Musashi. Nagsimulang magkahawig ang tindig at titig nito sa kanya. Kararating lang din ni Tokugawa. Sinabi niya sa lahat na tumutok lang at manood. Ipinagpatuloy ni Sabuko ang ritual. Ayaw ni Tokugawa na manood ng malapitan dahil maraming beses na niya itong nakita. Sa sandaling iyon,
Ang data at mga tagapagpahiwatig ay hindi pa rin nagpakita ng mga pagbabago. Biglang hinalikan ni Sabuko ang katawan ni Masashi. Galit na galit si Kenichi at hiniling na malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Inutusan ni Tokugawa ang lahat na manahimik at huwag makialam hanggang sa matapos ang lahat. Walang pinayagang pigilan siya. Biglang nagsimulang gumalaw ang brainwaves ni Musashi. Nagsimulang lumitaw ang mga peklat sa kanyang katawan. Biglang nagbago ang mukha niya. Nagsimulang mag-react ang katawan niya ng marahas. Tuluyang natapos ang halik ni Sabuko. Sa sandaling nagising si Musashi, hinawakan niya si Sabuko. Pagkatapos ay itinapon niya siya diretso sa mga siyentipiko. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magtanong sa kanila. Ang kaluluwa at katawan ni Musashi ay opisyal na naging isa. Humingi siya ng matapat na sagot mula sa lahat. Nangako siyang hindi niya kikitil ang buhay ng sinuman. Nagpatuloy ang pagtatanong sa loob ng 2 buong oras. Sa kalaunan ay nalaman ni Musashi ang lahat ng gusto ni Tokugawa na ipaglaban niya. Naghanda na siya ng angkop na damit para kay Musashi. Isinuot ni Musashi ang mga damit, tapos tinanong niya kung sino ang kalaban niya. Samantala, si Baki ay nagsasanay sa bahay at napagtantong huminto ang kanyang paghikab. Muli niyang naramdaman ang kakaibang pintig ng puso na iyon. Nagsimula na itong gumalaw. Naniniwala si Baki na malapit na ang araw na makilala niya ang may-ari ng heartbeat na iyon. Kung ito ay isang death row inmate o isang primitive na tao ay hindi mahalaga, kung sino man ang sumulpot ay hindi na siya mabigla. Si Musashi ay labis na nasa sabik na sumakay sa isang kotse. Pero medyo natakot din siya dahil hindi pa siya nakaka-adapt dito. Nalaman na niya na ito ay Japan 400 taon pagkatapos ng kanyang panahon. Kahit na alam niyang nagbago na ang mga bagay, ang pagkabigla ay tumama sa kanya na parang avalanche. Pagkatapos ay dinala siya ni Tokugawa na naglalakad sa mga lansangan. Lahat ng nasa paligid niya ay namangha sa kanya. Lahat sa kanyang mga mata ay ganap na naiiba sa kanyang panahon. Ang pagkakaiba ay talagang napakalaki. Marami siyang tanong, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Kitang-kita niya ang nakakatakot na ebolusyon ng mundong ito. Tila siya ay bumaba sa isang hindi pangkaraniwang lugar. Nais ni Musashi na makahanap ng isang lugar kung saan siya tunay na pag-aari. Inihanda na ni Tokugawa ang lahat. Pagkatapos ay dinala si Musashi sa underground arena ng Tokugawa. Pagdating niya, gumaan ang pakiramdam ni Musashi dahil ito mismo ang lugar na kinabibilangan niya. At pagkatapos ay lumitaw ang kanyang unang kalaban. Ang kanyang pangalan ay Sabo Kyoichiro. Siya ay kilala bilang walang kapantay na eskrimador ng makabagong Japan. Saglit niyang binati si Tokugawa dahil matagal na silang hindi nagkita. Nang makita ni Sabo si Musashi, agad siyang nag-react. Parang naputol lang siya sa kalahati. Isiniwalat ni Tokugawa na si Sabo ay mayroon ding palayaw na Sabo the Butcher. Siyempre, hindi siya may kukumpara kay Musashi. Tinaga ni Sabo ang mahigit 20 tao. Sa Japan at maging sa buong mundo, wala nang sino man ang nakapatay ng mas maraming tao kaysa sa kanya. Nagtataka si Sabo kung sino talaga ang lalaking nasa harapan niya. Nangako si Tokugawa na ipapaliwanag niya ang lahat pagkatapos ng laban. Biglang humingi ng tawad si Sabo dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako. Hindi raw niya matatanggap ang tunggalian na ito. Kahit matanda na siya, hindi niya kayang itapon ang kanyang buhay. Nagtaka si Tokugawa kung ano ang eksaktong naramdaman ni Sabo. Sinabi ni Sabo na mula kanina ay 7 beses na siyang tinaga ng lalaking nasa harapan niya. Hindi maintindihan ni Tokugawa ang pinag-uusapan ng dalawa. Ang unang hiwa ay isang hugis X na slash. Isang patayong strike mula sa tuktok ng ulo pababa sa katawan. Ang pangalawa ay isang tulak na diretso sa lalamunan. Ang pangatlo ay isang diagonal na slash. Ang pang-apat ay hinati ang katawan ng pahalang. Ang ikalimang hiwa sa katawan. Hiniwa ng pang-anim ang buong katawan. At ang ikapito at huling hampas ay sa dibdib. Nagpasalamat si Musashi dahil hindi lumaban ang kanyang kalaban. Kaya hindi sinasadyang lumayo siya. Naisip ni Sabo na ito ay katawa-tawa dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Kahit nasa isip lang niya, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Noon lamang napagtanto ni Tokugawa na nangyari na ang labanan sa pagitan nila. Ang resulta ay malinaw na 7-0. Hindi maintindihan ni Tokugawa kung paano siya pinutol ni Musashi nang wala man lang espada. Nagtataka pa rin si Sabo kung sino ba talaga ang lalaking nauna sa kanya. Para kay Musashi, walang pinagkaiba ang pagkakaroon ng tunay na espada. Hiniram niya ang espada ni Sabo. Sinimulan ni Musashi na subukan ang talim. Napaka-nostalgic daw nito. Pagkatapos ay hiniram din niya ang pangalawang espada ni Sabo. Gustong makita ni Tokugawa ang pagiging eskrimador ni Musashi.
Siyempre, gusto din itong makita ni Sabo. Nagbiro si Musashi na dahil silang dalawa lang ang nandoon, wala siyang magpapakita nito. Pero nagbibiro lang siya. Sinabi ni Musashi na maganda ang dalawang espada ni Sabo, ngunit hindi para sa pagputol ng mga tao. Sa isang indayog lang, nagkapira-piraso ang dalawang espada. Walang ideya si Sabo kung ano ang ginawa ni Musashi. Sinabi ni Musashi na ang mga ito ay hindi tunay na mga espada. Kung hindi nila makayanan ang isang indayog, hindi nila mapuputol ang sinuman. Hiniling ni Sabo na malaman kung sino ang lalaking nasa harap niya. Sa mahigit 60 taon ng buhay, hindi pa siya nakarinig ng espadang nabasag mula sa pag-ugoy. Nagpakilala si Musashi at sinabing isang karangalan ang makilala si Sabo. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Sabo ang lahat. Ipinahayag ni Musashi na sa anumang sandata, o kahit na walang mga kamay, matatalo niya ang malakas. Nagpasya si Musashi na talunin niya ang pinakamalakas na tao sa bansang ito. Nang marinig ito, si Tokugawa ay nanginig ng hindi mapigilan. Kinabukasan, sinabi ni Tokugawa kay Baki ang tungkol sa pakikipaglaban ng pinakamalakas na nilalang sa mundo at ng numero 1 manlalaban ng Japan. Nakinig si Baki ng may labis na pananabik. Inamin niyang talagang kamangha-mangha si Hanayama dahil naiintindihan niya kung anong klaseng tao ang kanyang ama. Gustong marinig ni Baki ang mga detalye ng laban. Ang labanan ay nangyari ng eksakto tulad ng inilarawan. Sa pagkakataong iyon, sinagot ni Yujiro ang suntok ni Hanayama ng isang diretsyong suntok sa mukha. Pagkatapos ay itinapon si Hanayama sa malapit na bookstore. Kahit maliit lang ang lugar na iyon, ligtas naman siya at hindi masyadong nasugatan. Nakangiti pa nga si Hanayama. Tinanong ni Baki si Tokugawa kung sino ang nasa katabing silid. Yung kwarto sa tabi nila. Gustong malaman ni Baki kung sino ang taong iyon. Sabi ni Tokugawa, maraming tao ang nagtatrabaho dito, kaya normal ang isang tao sa katabing kwarto. Pakiramdam ni Baki ay minamaliit siya ni Tokugawa. Kung tutusin, anak siya ni Yujiro. Kitang-kita niya kung anong klaseng tao ang nasa silid na iyon. Tapos nagbiro si Baki na wala talaga siyang nararamdaman. Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang makasaysayang pantasyang pelikula. Biglang may sumulpot sa likod niya. Agad namang umatake si Baki. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang naputol ang kanyang paa, ngunit nang muli niyang tingnan ay buo pa rin ito. Sa wakas ay ipinahayag ni Musashi ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, kakaibang pangitain ang nakita nilang dalawa. Nakita ng isa ang isang piging na umaabot hanggang sa abot tanaw. Ang isa naman ay nakakita ng napakalaking ulap na hugis kamao. Pinuri ni Musashi si Baki sa kanyang reaksyon. Tinanong ni Tokugawa si Baki na ilarawan kung ano ang nararamdaman niya sa lalaking nasa harapan niya. Sabi ni Baki, may kalokohang sasabihin. Sinabi niya na ang lalaking nasa harap niya ay si Musashi, isang samurai mula sa panahon ng Warring States na nabuhay muli noong ika-21 siglo. Laking gulat ni Tokugawa na alam na ni Baki. Inamin ni Baki na hindi niya alam kung paano nangyari, ngunit hindi maitatanggi ang katotohanang nasa harapan niya. Nang makita ang reaksyon ni Tokugawa ay napatunayang tama siya. Hiniling ni Musashi kay Baki na lumabas. Gusto niyang mag-away sila doon. Mag-aaway ang dalawa ng walang kamay. Sinabi ni Baki na halatang walang laman ang mga kamay. Nang matapos siyang magsalita, tinawag ni Musashi ang isang invisible na espada. Nakita ni Baki ang espadang iyon. Ipinahayag ni Musashi na siya ang walang kapantay na mandirigma sa ilalim ng langit. Inamin ni Baki na talagang nakakatakot si Musashi. Sinabi ni Musashi na kapag ang isang tao ay umabot sa kanyang antas, ang kanyang sariling katawan ang naging talim. Tinanong niya si Baki kung magiging maayos ba ang pakikipaglaban ng walang kamay na ganito. Hindi inaasahan ni Baki na magkakaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan. Tinanggap niya ang hamon na labanan si Musashi. Pakiramdam ni Tokugawa ay sayang kung doon mismo mag-away ang dalawa. Sinabi ni Baki na handa na siya dahil si Musashi ang nagimbita sa kanya sa labas. Nagtanong si Musashi tungkol sa pagkakakilanlan ni Baki. Pagkatapos ay tinanong ni Tokugawa si Musashi kung ano ang iniisip niya tungkol kay Baki. Tiningnan siya ni Musashi at sinabing siya ay disente. Nang matapos siyang magsalita ay naunang umatake si Baki, ngunit agad na hinawakan ni Musashi ang kanyang binti. Nahulaan niya na si Baki ay nanggaling sa Ryukyu dahil ang mga manlalaban mula doon ay madalas na gumamit ng maraming mga diskarte sa pagsipa. Muling umatake si Baki, ngunit nabigo pa rin. Sinabi ni Musashi na maaaring kailanganin niyang turuan ng leksyon si Baki. Dahil away ito, inisip niya kung kakayanin ba ito ni Baki. Sa isang hagis, diretsyong hinampas ni Musashi si Baki sa lupa. Agad na nawala ng malay si Baki.
Nagkomento si Musashi na siya ay bahagyang mas mahusay kaysa sa isang normal na espada. Maya-maya, tuluyang nagising si Baki. Napagtanto niyang talo na siya. Pagkaupo at pag-iisip ng mahabang panahon, may napagtanto si Baki. Nakipaglaban lang siya sa isang maalamat na eskrimador mula sa kasaysayan. Inamin ni Baki na nakakabaliw ang buong sitwasyon. Talagang gusto niyang makilala muli si Musashi. Agad na lumabas si Baki. Tinanong ni Tokugawa si Baki kung gusto niyang manood ng pagsasanay ni Musashi. Nagsimulang indayog ni Musashi ang mga patpat na kawayan. Kakaiba ang pagkakahawak niya, hawak ng isang daliri ang bawat stick. Sa isang indayog, nabasag ang kawayan sa maraming piraso. Sunod-sunod na dinurog ang mga kawayan. Iniisip ni Baki kung ano ang saysay ng pagsasanay na ito. Sinabi ni Musashi na hindi niya talaga naisip ang tungkol dito. Ang pagsasanay ay natural lamang para sa isang eskrimador. Sinabi ni Baki na ang simpleng layunin ay manalo. Naniniwala si Baki na ang pakikipaglaban sa kanya ay mas mahusay kaysa sa pagsasanay. Sinabi ni Musashi na namatay na si Baki, dahil mga 30 minuto nang walang malay si Baki. Sinabi ni Musashi na maaari niyang patayin siya ng maraming beses sa panahong iyon. Nahiya si Baki sa paghingi ng rematch. Tinanong ni Musashi kung gusto ni Baki na subukang indayog ang kawayan. Gusto niya itong makita. Biglang sinipa ni Baki at pinutol ang kawayan sa kalahati. Pinuri siya ni Musashi at sinabing maganda ang ginawa. Ang pagputol ng isang bagay na malinis sa kalahati ay hindi madali. Inamin ni Musashi na naging mas mabilis si Baki kaysa dati. Muling idineklara ni Tokugawa na si Baki ang pinakamalakas na binata sa mundo. Ngunit para kay Musashi, hindi pa rin iyon naging isang tunay na mandirigma. Sinabi ni Musashi na gusto niyang lumabas muli. Nais niyang makita ang higit pa sa labas ng mundo. Nag-aalala si Tokugawa na tiyak na magdudulot ng gulo ang pagpapaalis sa kanya ng mag-isa. Sinabi rin ni Baki na hindi maaaring lumabas si Musashi. Kahit na maaaring mapatay siya ni Musashi ng maraming beses, hindi niya maihatid ang pangwakas na suntok. Biglang naglunsad ng mabilis na pag-atake si Baki. Ang bilis ay mas mabilis pa sa liwanag. Noong nakaraan, itinuro sa kanya ng ama ni Baki ang pamamaraang ito. Kahit sino ay tatamaan sa hakbang na ito. Ang pamamaraan ay tinawag na Ultimate Super Level Galaxy Phantom Strike. Isa lang itong jab, sabay pakita ni Yujiro ng galaw sa harap ni Baki. Naghagis ng strike si Yujiro sa harap mismo ni Baki. Sinabi niya na ito ay dumiretso, tumungo, nang walang anumang kondisyon. Ang bilis lang ang core. Gusto ni Yujiro na gumanap muli si Baki. Ulitin ito ng malalim at muli, ang jab ang magiging pinakamabilis na pamamaraan sa modernong martial arts. Hinawakan ni Musashi ang ulo ni Baki. Dahil dito, bumagsak din siya sa lupa. Medyo nagulat siya sa hampas na ito. Sinabi ni Baki na lumipas na ang 10 segundo. Hindi niya ito kayang gawin ng maraming beses, ngunit maaari niya itong patayin ng halos 3 beses. Inamin din ni Musashi na siya ay pinatay. Siya mismo ang namatay nang sumugod si Baki. Hindi iyon inaasahan ni Baki. Nabasa na niya ang teknik niya. Inamin ni Musashi na napakalakas ng aura ni Baki. Napagtanto ni Baki na maaaring iwasan ni Musashi ang suntok na iyon. Ngunit para kay Musashi, kung hindi niya kayang ipagtanggol ito, hindi na siya magiging mandirigma. Nais niyang malaman ang bisa nito. Tinamaan ni Baki ang kanyang panga sa halip na tumama sa kanyang mukha sa ulo. Nagsimulang umikot ang kanyang isip. Ang kanyang katawan ay nahulog sa isang nakamamatay na estado. Itinuring niya ang kanyang sarili na tunay na pabaya dahil sa pagkawala ng kontrol sa kanyang sarili. Itinuring ni Baki na hindi biro ang bagay na ito. Muling nagpakilala si Musashi. Siyempre, nagpakilala si Baki bilang ganti. Nagpasya si Musashi na hindi na siya magpipigil laban kay Baki. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng 2 espada para palabasin ang kabalyero sa estilo ni Ichiryo. Hindi natakot si Baki at sumugod sa pag-atake. Naisip niya na ang hindi pagpapatuloy ng laban ay magiging kawalang galang. Napagtanto ni Musashi ang lahat. Ang mga senyales mula sa utak ng kanyang kalaban na kahit ang kalaban ay hindi alam. Matagumpay siyang nakatugon sa oras sa mabilis na pag-atake ni Baki. Si Baki ay opisyal na nabasa tulad ng isang libro. Siya rin ay tinaga sa katawan ni Musashi. Nagdurusa ng matinding sakit. Galit na sinugod ni Baki si Musashi. Itinulak niya si Musashi sa ere. Pinuri pa rin ni Musashi si Baki para sa mahusay na paggawa. Hindi inaasahan na sasalungat siya mula sa diagonal na slash na iyon. Nalampasan ni Baki ang kanyang inaasahan. Muling nawalan ng malay si Baki. Habang si Musashi ay nakatakas sa labas.
Lumabas siya sa mga lansangan upang malaman ang tungkol sa modernong sibilisasyon ng tao. Nanunood siya ng isang advertisement sa isang higanteng screen. Nagulat na maaaring gumalaw ang malaking larawan. Lahat ay kakaiba at puno ng mga sorpresa kay Musashi. Aminado siyang nakakatakot. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng dalawang panahon. Sa 400 taon, ang sangkatauhan ay umunlad ng husto. Ang lahat ay nilikha ng mga kamay ng tao. Nagpatuloy si Musashi sa paglalakad sa mga lansangan nang biglang lumapit sa kanya ang dalawang pulis para magtanong. Siyempre, walang ideya si Musashi kung ano ang pulis. Tinanong ng mga opisyal kung nasaan ang sapatos ni Musashi, dahil daw sa sarili niyang kapabayaan. Pagkatapos ay tinanong ng mga opisyal ang kanyang pangalan at tirahan. Ipinakilala ni Musashi ang kanyang pangalan at ang kanyang address mula sa 12 taon ng panahon ng Tensho. Inakala ng dalawang opisyal na siya ay nasa droga. Pagkatapos ay sinubukan nilang suriin kaagad si Musashi. Walang sabi-sabi, nawalan ng malay ang dalawa. Agad na bumalik si Baki at bigo pa rin sa nakaraang labanan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ngayon lang siya nakalaban ng isang maalamat na samurai. Sa pamamagitan ng laban na iyon, talagang naunawaan ni Baki kung gaano kalakas si Musashi. Si Baki ay labis na humanga sa kakayahan ni Musashi na mabilis na mahulaan ang mga aksyon ng iba. Dahil sa panahon ni Musashi, ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng iyong buhay. Ang pinakamalakas na mandirigma ng panahong iyon ay bumaba sa panahong ito. Inamin ni Baki na talagang maswerte ito. Si Pickle ay isang himala mula sa primitive na nakaraan, at ngayon sila ang may pinakamalakas na mandirigma mula sa panahon ng Warring States. Naunawaan ni Baki kung bakit ito nangyayari. Dahil ito ang panahon na magpapasya kung sino ang magiging pinakamalakas sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dumating ang dalawa pang pulis upang pigilan si Musashi. Agad din niyang nawalan ng malay ang dalawa. Samantala, tuwang-tuwa pa rin si Baki. Dahil sa sandaling ito, ang asensya ng martial arts ay dumadaloy sa katawan ni Musashi. Desidido si Baki na abutin siya, kaya kailangan niyang ayusin ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Pag-uwi, nagsimula siyang magsanay upang lumikha ng kanyang sariling natatanging estilo ng pakikipaglaban. Si Baki ay biglang nag-isip at naghanap ng mga bagong pamamaraan. Muling naisip ni Baki ang imahe ni Musashi na malinaw na alam na hindi niya ito matatalo. Sa ngayon, ang mga pulis ay nagtitipon ng mga puwersa upang hulihin si Musashi sa lahat ng mga gastos. Kumalat na ang balita tungkol sa misteryosong lalaking nakatalo sa maraming pulis. Saan man siya pumunta, ang mga pulis ay nakahiga na walang malay sa lahat ng dako. Iniulat ng media na tinawag ng lalaki ang kanyang sarili na maalamat na eskrimador na si Miyamoto Musashi. Maraming magagaling na martial artist ang malakas na nag-react sa balita. Naramdaman ng lahat na napakalakas ni Musashi. Umaasa silang lahat na makakalaban siya balang araw. Itinuring na ngayon si Musashi na isang kriminal at mahigpit na sinusubaybayan. Muli siyang nilapitan ng dalawang undercover na opisyal. Siyempre, napansin agad sila ni Musashi, pero bigla siyang tumalon sa isang mansyon. Napagtanto ng mga opisyal na ito ang tirahan ni Tokugawa. Naniniwala ang pulisya na maaari itong maging isang malaking problema. Iniulat nila ang sitwasyon kay Tokugawa. Itinuring na ngayon si Musashi na sospek sa isang emergency operation. Siya ay hinuri na mapanganib na individual. Nakipag-ugnayan si Tokugawa kay Police Director Utsumi. Sinabi niya sa kanila na iwanan si Musashi at huwag makialam. Ito ang direktang utos ni Tokugawa. Nangako si Mike Hero na ihahatid ng buo ang order. Dumating na rin si Dapo sa mansyon. Siyempre, nagpunta siya para magtanong tungkol sa lalaking napapabalitang pinakamalakas. Nalaman niya na si Musashi ay ganap na naiiba sa anumang martial arts na alam niya, dahil ginamit ni Musashi ang espada. Tuwang-tuwa si Dapo at gusto siyang makilala. Nang matapos siyang magsalita, lumitaw si Musashi. Sinabi ni Musashi na siya ay gutom na gutom. Humingi siya ng tawad kay Dapo sa kabastusan. Tinanong ni Tokugawa si Musashi kung ano ang tingin niya kay Dapo. Sinabi ni Musashi, kung ang lalaking ito, ang isang tunggalian bago ang hapunan ay magiging maayos. Nagulat si Tokugawa na casual na tretuhin ni Musashi ang martial god Dapo. Tuwang-tuwa si Dapo at handang labanan si Musashi sa anumang anyo. Parang naayos na ang lahat. Biglang sinabi ni Musashi na pinigilan siya mula nang pumasok sa silid. 3 beses na niyang sinubukang bumunot ng kanyang espada, ngunit sa bawat oras na pinipigilan ang kanyang ulo. Iminungkahi ni Tokugawa na ang labanan pagkatapos ng hapunan ay maaaring mas mabuti. Sinabi ni Musashi na ito ay hindi kailangan. Lumipat ang dalawa sa isang dojo na ginagamit ng mga katulong para sa pagsasanay.
Nais ni Tokugawa na ipakilala ng maayos si Dapo kay Musashi. Naghanda na siya ng mga gamit para mapadali ang pagpapaliwanag. Alam din ni Dapo ang kailangan niyang gawin. Pagkatapos ay nagsimulang ipakita ni Dapo ang kanyang mga diskarte. Isa-isa siyang nagsagawa ng mga gawa tulad ng pagpuputol ng mga brick, pagsipa ng mga poste na gawa sa kahoy, at pagbasag ng mga bote ng salamin. Nakita ni Musashi ang mga demonstrasyon na ito bilang pagsasayaw lamang sa halip na tunay na martial arts. Ang mga salitang iyon ay tila isang direktang hamon kay Dapo. Naghanda silang dalawa na labanan ang isa't isa habang sinubukang umatake ni Dapo gamit ang headbutt. Agad na binasa ni Musashi ang galaw at pinaglaruan siya. Humingi ng paumanhin si Musashi sa pag-provoke kay Dapo sa kanyang mga naunang salita. Inamin niya na ang kakayahan ni Dapo ay napakatalas at kayang tapusin ang isang kalaban sa isang iglap. Nakaramdam ng hiya si Dapo na nahulaan ang biglaang pag-headbutt niya. Ngunit ang paghawak sa kalbong ulo na iyon ay may kabayaran, at ang dalawang lalaki ay naunawaan ang layunin ng isa't isa. Nagpatawag si Musashi ng dalawang invisible na espada. Muli, nakita sila ni Dapo at sinubukan niyang umiwas dahil alam niyang siya ay nasa panganib mula sa saklaw ng isang espada na hindi umiiral. Sumugod si Musashi at diretsyong sinaksak si Dapo. Naiwasan ni Dapo ang tulak na iyon, ngunit hindi niya naiwasan ang pangalawang invisible sword. Dahil dito, direkta niyang kinuha ang slash. Tumawa si Musashi at sinabing sumasayaw lang si Dapo. Sunod-sunod na suntok ang ibinato niya sa mukha ng kalaban. Pinilit ni Dapo na pigilan ang sarili na mahulog sa sahig. Tapos naging seryoso siya sa martial arts stance niya. Nanatiling kalmado si Musashi at ipinagpatuloy ang pagmamasid sa kanyang kalaban. Tinanong niya si Dapo kung napagtanto niyang naputol na siya. Siyempre, malinaw na naramdaman ito ni Dapo, ngunit kay Dapo, ito ay isa lamang imaginary slash. Sinabi niya na ang pinakamalaking pagkakamali ni Musashi ay nakatayo dito ng walang tunay na espada. Sumang-ayon si Musashi na marahil kailangan niya ng totoong espada upang masiyahan si Dapo. Agad na inilabas ni Tokugawa ang pambansang kayamanan na Kunitora. Ito ay isang mahalagang espada ng pamilya. Maingat na sinuri ni Musashi ang talim. Inamin niya na ito ay isang magandang espada. Pagkatapos ay humiling siya kay Dapo na maghintay sandali. Kinumpirma ni Tokugawa kay Dapo na ang lalaking ito ang tunay na Musashi at hindi isang impostor. Sinabi ni Dapo na hindi iyon mahalaga sa kanya. Naniniwala siyang totoo si Musashi, kaya naman pinayagan niya itong hawakan ang espada. Nag-alala si Tokugawa dahil ito ay isang tunay na espada, hindi isang kahoy na patpat. Walang ipinakitang takot si Dapo dahil sa karate, sandata ang buong katawan. Nakita ni Musashi na nakakatuwa ang pahayag na iyon. Nagpatuloy siya sa pagbato ng mga nakakainsultong pahayag kay Dapo. Nang matapos siyang magsalita ay agad na nagsimula ang labanan sa pagitan nila. Direktang kinuha ni Dapo ang strike ni Musashi. Sa kabutihang palad, hindi talaga nag-swing si Musashi. Ipinaliwanag niya na hinawakan lamang niya si Dapo at pinindot ang talim pababa. Ganoon niya siya hinarap. Kinuha ni Musashi ang isang piraso ng kahoy at pinutol ito sa kalahati. Sabi niya, iyon ang hitsura ng tunay na saksak. Biglang umagos ang dugo sa mukha ni Musashi. Napagtanto niyang kailangan niyang pagnilayan ang sarili. Ito ay dahil naglakas loob siyang maliitin si Dapo. Ngayon ay inamin niya na ang mga paa ni Dapo ay parang lambat ng mga talim ng labaha. Nanatiling tahimik si Dapo at walang sinabi. Alam niyang natalo na siya. Pagkatapos noon, nalaman ni Dapo ang buong katotohanan tungkol kay Musashi. Sa kanilang laban, natalo si Dapo sa bawat aspeto. Ito ay isang kompletong pagkatalo, ngunit kakaibang kasiya-siya. Si Dapo ay natalo ng walang kaparis at perpektong matalas na espada ng Japan. Nanalo si Musashi nang hindi nag-iiwan ng kahit isang sugat. Dahil sa ganoong klase ng awa, hindi komportable si Dapo sa kanya. Mas masakit pa kaysa sa laslas. Nagpasalamat muli si Dapo kay Tokugawa. Kahit na nabasa na niya ang mga martial text at kabisado niya ito, sa sandaling iyon, napagtanto niyang wala siyang naiintindihan. Tinanong ni Tokugawa si Dapo tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Nagpasya si Dapo na mag-iisa muna siya sandali. Matapos talunin ni Retso ang boxing champion na si Bolt, natanggap niya ang championship belt mula kay Kaiser. Sa sandaling iyon, nakilala man ito ng mga tao o hindi ay hindi na mahalaga kay Retso. Mula noon, opisyal na tinapos ni Boxer Retso ang kanyang karera. Hindi magkakaroon ng titulo, depensa o anumang bagay na ganoon. Nagpasya siyang bumalik sa Japan. Nais niyang labanan ang isang karapat-dapat na kalaban sa kanyang Chinese Kung Fu.
Nang maglaon, nabalitaan ni Retso ang tungkol sa pagkatalo ni Dapo. Hindi siya makapaniwala na ang isang master na tulad ni Dapo ay natalo ng husto. Sinabi ni Katsumi na tinanggap ni Dapo ang pagkatalo ng buong puso, nang walang anumang sama ng loob. Si Katsumi mismo ay gustong makipaglaban kay Musashi. Tinanong ni Retso kung anong uri ng sandata ang ginamit ng kalaban. Nakapagtataka si Katsumi na ang isang karate at Chinese Kung Fu master ay natatakot sa isang kalaban. Napanood din ni Retso ang video ni Musashi na madaling natalo ang mga pulis. Sa makatuwid, pinayuhan ni Retso si Katsumi na kung talagang gusto niyang labanan si Musashi, hindi siya dapat mag-atubiling gumamit ng sandata. Nagsimulang gumamit ng lighter si Musashi. Natagpuan niya ang maliit na tool na ito na hindi kapani-pani walang kaakit-akit. Pagkatapos noon, hinaluan niya ng straw charcoal ang taba ng kabayo. Ginamit niya ang timpla na iyon para pahiran ng ointment ang sugat sa mukha niya. Lumapit muli si Tokugawa upang makita siya. Dinala si Musashi sa underground arena upang salubungin si Retso. Ipinaliwanag ni Tokugawa na pinapayagan ng mga alituntunin ng arena na ito ang paggamit ng mga armas. Napagtanto ni Musashi na si Retso mismo ang humiling ng panuntunang iyon. Sinabi ni Retso na ginawa niya ito para sa kapakanan ni Musashi. Alam niyang kahit walang espada, malakas pa rin ang kalaban ni Musashi. Ngunit si Musashi ay isang walang kaparis na eskrimador. Kaya para sa isang taong nagsasanay ng kung fu tulad ni Retso, walang kabuluhan ang pagkapanalo ng walang espada. Nagulat si Musashi na naniniwala pa si Retso na kaya niyang manalo sa hand-to-hand combat. Siyempre, may pagdududa rin si Retso tungkol doon. Ngunit ang pangunahing punto ng laban ay naroon. Ang pagkatalo kay Musashi ay magkakaroon lamang ng kahulugan kung ang mga espada ay kasangkot. Nagsimulang maglabas si Musashi ng isang nakakatakot na layunin ng pagpatay. Agad na inilunsad ni Retso ang kanyang pag-atake. Dahil prosthetic ang binti ni Retso, nagawa ni Musashi na mabali ito. Ngunit pagkatapos ay kinuha ni Musashi ang isang buong sipa ng direkta sa mukha. Bumagsak si Musashi sa sahig ng arena. Hindi maintindihan ni Tokugawa kung bakit unang sumalakay si Retso. Ipinaliwanag ni Retso na naramdaman niya ang isang brutal na layunin ng pagpatay at wala siyang pagpipilian kundi ang mag-strike. Nagpapasalamat din siya sa kanyang prosthetic leg na tumulong sa kanya. Umalis si Retso at nag-schedule ng rematch pagkalipas ng 3 araw. Inamin ni Musashi na si Retso ay isang kaibig-ibig na tao. Maya-maya, dumating si Motobe para makita si Tokugawa. Hindi na raw niya kailangan ng anumang paliwanag dahil alam na niyang totoo ang lahat. Alam din ni Motobe na naghahanda sina Retso at Musashi na labanan ang isa't isa. Naniniwala siya na ang laban na ito ay talagang sulit na panoorin dahil malinaw niyang naiintindihan kung anong uri ng mandirigma si Retso at kung anong uri ng kalaban si Musashi. Nahulaan ni Tokugawa na malamang na gustong lumaban din ni Motobe. Sumagot si Motobe na gusto niya pero hindi talaga lumaban. Gusto niyang protektahan ang isang tao. Tinanong ni Tokugawa kung sino ang gusto niyang protektahan. Alam ni Motobe na pinuri si Musashi bilang isang dalubhasang eskrimador. Pero hindi ibig sabihin noon ay espada lang ang alam niya. Ang samurai noong panahong iyon ay malayo sa mahina. Maaaring gumamit si Musashi ng maraming iba't ibang uri ng armas. Higit pa rito, sanay siya sa maraming uri ng martial arts. Sinabi ni Motobe na siya mismo ay medyo katulad. Kahit si Yujiro ay hindi makabisado ng napakaraming iba't ibang bagay. Sa makatuwid, bukod sa kanya, walang ibang makakapagprotekta sa kanilang mga kaalyado mula kay Musashi. Samantala, bumalik si Retso sa kanyang pagsasanay. Nagsimula siyang magsanay gamit ang iba't ibang sandata na pinagsama-sama. Inamin ni Kako na ang kakayahan ni Retso sa sandata ay naging mas matalas kaysa dati. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Retso ang pagsasanay sa kanyang martial arts. Matagumpay na pinagkadalubhasaan ni Retso ang Shaori, na ginawa ang kanyang sarili sa isang makapal na pader na may kakayahang ilihis ang mga ordinaryong pag-atake. Kasabay nito ang pagiging magaan ng balahibo ng katawan ni Retso. Lahat ng nasa katawan ni Retso ay naging flexible at maselan. Pakiramdam niya ay kasing manipis at gaan ng papel ang buong katawan niya. Sa wakas, naabot niya ang estado ng pagiging kasing gaan ng balahibo. Kapag naabot ang estado ng balahibo, ang pader na parang depensa ay mawawala. Iyon ang pinaka-perpektong paraan ng Shaori. Kahit na gumamit ng espada ang isang kalaban, hindi siya nito magagawang saktan. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ni Kako ang pagtuturo ng Chinese sword technique sa kanyang mga estudyante. Habang nagtuturo, malinaw niyang ipinaliwanag ang mga pangunahing prinsipyo ng tradisyonal na Chinese martial arts na ipinasa sa mga henerasyon.
Sa kalaunan, nagsimulang makipag-sparring si Retso kay Kako. Gusto ni Kako na natural na damaloy si Retso sa paggalaw ng espada. Kung magagawa niya iyon, kahit si Musashi ay hindi siya magagawang putulin. Samantala, nagsimula na ring magsanay si Musashi. Nagpractice siya sa pamamagitan ng paglaslas ng mga dahon na nahuhulog mula sa hangin. Sa 2 laslas lang, naputol ang isang dahon sa 4 na piraso. Ang pagsasanay ni Retso ay umunlad ng husto. Matagumpay niyang naiwasan ang pagkaputol ni Kako. Pinuri siya ni Kako, sinabi na sa ika-4 na pagtatangka, siya ay naging kasinggaan ng balahibo. Nakahanda na ang lahat para sa huling laban. Kinilala muli ni Kako si Retso. Biglang dumating si Motobei. Tinuya niya ang mga ito, na sinasabing ang mga panlilinlang na ito ay hindi kailanman makakalaban kay Musashi. Sinabi niya na ito ay talagang nakakatuwa. Samantala, madaling hiniwa ni Musashi ang isang balahibo sa kalahati. Nagulat si Tokugawa na napakadali ni Musashi na gumuhit ng napakahaba at mabigat na espada. Napakabilis nito na halos hindi makita ng mata ng tao. Ipinaliwanag ni Musashi na ang espada ay dapat hilahin mula sa balakang. Ang pagputol ay nagmula rin sa balakang sa isang tiyak na galaw. Samantala, hindi sumang-ayon si Kako sa opinyon ni Motobei. Sinabi ni Motobei na naiintindihan iyon dahil si Kako ay inchik at hindi naiintindihan ang Warring States era ng Japan. Noong panahong iyon, nang magkaharap ang 2 lalaki, ang isa sa kanila ay kailangang mamatay. Iyon ay ganap na naiiba sa modernong martial arts. Kahit na ito ay magaspang at hindi perpekto, ang pakikipaglaban ay kailangan pa ring sundin ang tradisyonal na paraan. Naunawaan ito ni Retso at hiniling kay Motobei na gabayan siya. Gayunpaman, sinabi ni Motobei kay Retso na umatras sa laban, dahil kahit ang mga walang armas na mandirigma ay hindi kayang talunin si Musashi, lalo pa kapag may hawak itong espada. Tumanggi si Retso na tanggapin ang kahihiyan. Sinabi ni Motobei na kayang putulin ni Musashi ang kahit ano. Kaya kung hindi man lang siya makadaan kay Motobei, huwag na niyang isipin na magpatuloy pa. Naiintindihan ni Retso na kailangan niyang talunin si Motobei muna kung gusto niyang magpatuloy. Agad namang naglunsad ng mga atake ang dalawa. Ikinulong ni Motobei ang braso ni Retso gamit ang kanyang leeg, ngunit nagawang makawala ni Retso. Noon lang napagtanto ni Retso na halos madurog na ang kanyang siko. Sinabi ni Motobei na hindi niya kayang magpigil dahil mas mabuti pa iyon kaysa putulin. Patuloy na agresibo ang pag-atake ni Retso. Nakuha ni Motobei ang tama, ngunit agad na gumanti. Gayunpaman, matagumpay na na-neutralize ni Retso ang lahat ng mga diskarte ng kanyang kalaban. Sa panonood mula sa gilid, inamin ni Katsumi na ang parehong mga manlalaban ay nasa ibang antas. Tumayo si Motobei, handang gawin, ngunit bago pa siya makakilos ay nawalan na siya ng malay ni Kako. Ayaw ni Kako na masugatan ang kanyang estudyante bago ang gabi ng labanan. Sinabihan niya si Retso na pumunta at magpahinga. Pagkatapos, nagsimula ang isang bagong araw. Ang underground arena sa ilalim ng Tokyo Dome ay muling nahulog sa kaguluhan. Ngayon ay ganap na naiiba mula sa mga nakaraang laban. Ang lahat ay pumunta dito upang saksihan ang isang maalamat na labanan. Inihanda ng isip ni Retso ang sarili sa paghakbang sa arena. Dumating din si Baki para alalayan si Retso. Naunawaan ni Baki na ang laban ngayon ay akmang-akma sa estilo ni Retso. Inamin niya na ito ay napakapatas, dahil ang kalaban ay isang samurai, ang paggamit ng mga sandata ay ginawang tunay na patas ang laban. Medyo nakaramdam pa ng selos si Baki dito. Hindi nagtagal ay oras na para sa laban. Parehong handa sina Retso at Musashi. Inihanda ng dalawa ang kanilang sarili para sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Naghiyawan ang mga tao. Nang humakbang ang tunay na Musashi sa arena, inamin ng lahat na siya ay mukhang hindi kapani-paniwalang cool. Ginawa rin ni Retso ang kanyang pagpasok. Muling nagkaharap ang dalawa sa gitna ng arena. Marami ng armas ang inihanda. Dahil ang laban na ito ay sumunod sa mga espesyal na panuntunan, lahat ng armas ay pinayagan. Ang tanging ipinagbabawal ay baril. Bumalik ang dalawang mandirigma sa kanilang mga posisyon. Pagkatapos ay opisyal na nagsimula ang labanan ng buhay at kamatayan, sa tunog ng tambol. Natahimik ang buong audience sa matinding focus. Dahil ang paparating na labanan ay hindi lamang tungkol sa panalo o pagkatalo, nais ni Musashi na tapusin ang laban na ito ng mabilis at malinis. Inalis ni Retso ang kanyang shirt, na nagpapakita ng hindi mabilang na mga kutsilyong nakatago sa ilalim. Agad niyang kinuha ang isa at diretsyong ibinato kay Musashi. Madali itong naiwasan ni Musashi. Kahit na mabilis ang pagdating, perpektong binasa pa rin ni Musashi ang pag-atake.
Sunod-sunod na naghagis ng kutsilyo si Retso, ngunit iniwasan ni Musashi at sinalungat ang bawat isa. Pagkatapos ay dumating ang isa pang alon ng mga kutsilyo. Hinawakan silang lahat ni Musashi nang walang kahirap-hirap. Nang dumating ang huling kutsilyo, hiniwa niya ito ng malinis sa kalahati gamit ang kanyang espada. Ang pagbubukas ng labanang ito ng buhay o kamatayan ay lubos na natulala sa mga manunood. Napabuntong hininga na lamang ang lahat sa hindi makapaniwala dahil ang maalamat, walang kaparis na eskrimador na si Musashi ay tunay na nakatayo sa kanilang harapan. Si Retso ay naubusan ng mga kutsilyo. Agad niyang tinanggal ang suot niyang sando, pagkatapos ay ginamit niya ang mismong shirt bilang sandata. Sa pagkakataong ito, hinampas niya ang shirt sa lupa, naglulunsad ng buhangin at mga labi patungo kay Musashi. Paulit-ulit na humahampas sa kanya ang mga alon ng buhangin. Tumayo si Musashi at tiniis ang pag-atake. Kahit na tumama ang buhangin sa kanyang mga mata, wala man lang siyang ipinakitang pagbukas. Nagkomento siya na si Retso ay kumikilos na parang bata, unang naghagis ng kutsilyo, pagkatapos ay naghahagas ng buhangin at gravel. Tinuya niya si Retso dahil sa hindi niya paglakas loob na isara ang distansya at lumaban. Nagpatuloy si Musashi sa pang-aasar sa kanya. Sa pagkakataong ito, direktang ibinato ni Retso ang shirt kay Musashi. Nagtaka si Musashi kung anong trick ang pinaplano ni Retso. Ipinapalagay niya na wala ng diskarte. Sa sandaling hiniwa niya ang shirt sa kalahati, si Musashi ay tinamaan ng pag-atake ni Retso. Natuwa si Retso na sa wakas ay nakapagtama na siya. Si Musashi ay tuluyang bumagsak. Gayunpaman, agad siyang bumangon kahit na dumadaloy ang dugo sa kanyang mukha. Nagpatuloy si Retso sa pag-atake gamit ang siyam na bahagi ng panghampas. Sa buong panahong ito, pinanatili niya ang ligtas na distansya mula kay Musashi. Maingat na sinuri ni Musashi ang pamamaraan ng kanyang kalaban. Tapos bigla siyang tumawa. Pagkatapos noon, hindi inaasahan na binitawan niya ang kanyang espada. Agad namang ipinagpatuloy ni Retso ang kanyang pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ganoon kadali. Walang kahirap-hirap na naiwasan ni Musashi ang welga. Pagkatapos ay hinawakan niya ang magkabilang dulo ng sandata ni Retso. Matagumpay niyang nakuha ito para sa kanyang sarili. Sinimulan ni Musashi na subukan ang sandata sa pamamagitan ng paghindayog nito. Inamin niya na kahit kaya itong umindayog, hindi ito sapat na lakas para kumitil ng buhay. Ang kalidad ng bakal ay masyadong mahina. Hindi siya makapaniwalang sinadya ni Retso na talunin siya ng ganoong laruan. Hindi maintindihan ni Retso kung bakit hindi na siya makamove forward para umatake. Kahit maraming pagkakataon ang lumitaw, hindi niya makontrol ang sariling katawan. Tinawag ni Musashi si Retso. Ipapakita daw niya sa kanya kung paano talaga dapat gamitin ang siyam na section whip. Si Musashi ay naglabas ng isang nakakatakot na layunin ng pagpatay. Napagtanto ni Baki na muling gagawin ni Musashi ang parehong galaw. Pagkatapos, isang malakas na indayog ang agad na nagwasak sa sandata. Lahat ng nanonood ay napaiyak na lang sa hindi makapaniwala. Galit na galit si Kako dahil ang sandata na sinanay niya noong kabataan niya ay napakadaling nasira sa pamamagitan lamang ng isang indayog. Itinapon ni Musashi ang kanyang espada kay Retso at gusto niyang iguhit ito at iduyan. Dahil gusto ni Retso na makipaglaban sa isang samurai, dapat man lang siyang gumamit ng espada. Nakapagtataka, ginamit ni Retso ang espada at hinampas si Musashi ng ilang beses, na naghatid ng tuloy-tuloy na suntok sa katawan ni Musashi. Muling bumagsak si Musashi sa sahig ng arena. Inamin ni Retso na si Musashi ay duwag gaya ng sabi ng mga chismis. Samantala, itinuring ni Retso ang kanyang sarili na isang tunay na martial artist. Nangako si Retso na hindi niya hahayaang makalapit si Musashi habang siya ay walang armas. Nais ng mga manunood na tapusin kaagad ni Retso si Musashi. Iginiit ni Musashi na sa sandaling bumagsak siya ay ang tanging pagkakataon ni Retso na manalo. Sinabi niya na hindi na ito mangyayari sa pangalawang pagkakataon at ipinahayag na natalo na si Retso. Nagtawanan ang karamihan dahil nalantad na sa kasaysayan ang pakulo ni Musashi. Minsan na niyang sinabi ang parehong bagay sa isang kalaban, at sa labanang iyon, si Musashi sa huli ay nanalo. Nagulat si Musashi na ang kanyang mga salita ay ipinasa sa mga henerasyon. Sinabi ni Retso na ang quote ay naging napakasikat. Biglang inihagis ni Musashi ang espada patungo sa tumpok ng mga sandata sa gitna ng arena. Pagkatapos ay dumiretso siya kay Retso. Sa pagkakataong ito, gusto niyang labanan si Retso gamit ang kanyang mga kamay. Agad namang nag-react si Retso. Ginamit pa niya ang kanyang buhok para diretsyong humampas sa mga mata ni Musashi. Desidido si Retso na huwag hayaang makalapit si Musashi sa kanya. Biglang hinawakan muli ni Musashi ang prosthetic na binti ni Retso.
Inamin niyang nakakabilib ang suntok sa kanyang pangakanina. Hindi makapaniwala si Retso na may kayang buhatin ang kanyang 100 kilo na katawan sa isang kamay lamang. Pinuri ni Musashi si Retso dahil ginawa niyang sandata ang buhok, lalo na't kaya niyang umatake sa ganoong kalayuan. Nagpatuloy si Retso sa pag-atake, ngunit nabigo. Hinawakan ni Musashi si Retso at inindayog ang kanyang buong katawan na parang nag-iisa ng espada. Masakit niyang hinampas si Retso sa sahig ng arena. Ngunit ang nakakagulat, nagawa pa ring tumayo ni Retso pagkatapos ng pag-ataking iyon. Marahil ito na ang huling pagmamalaki ng Chinese martial arts dahil napagdesisyonan na ang kinalabasan. Pagkatapos ng welga ni Musashi, natalo na si Retso. Lumakad pasulong si Musashi habang si Retso ay nakatayo doon na nagyelo. Muling natamaan si Retso at nabalik sa katinoan. Agad siyang nag-react at naghanda na ituloy ang laban. Muli siyang umatake ng agresibo, ngunit ang bawat suntok ay hinulaan ni Musashi. Patuloy na umaatake si Retso gamit ang parehong mga sipa at suntok. Gayunpaman, binasa ni Musashi ang bawat galaw at na-dislocate ang siko ni Retso. Tahimik na umaasa si Kako na mabubuhay at makabalik ang kanyang estudyante. Biglang kumuha ng espada si Musashi. Itinuring niya pa rin ang mga sandata na ito na hindi hihigit sa mga laruan. Sa isang indayog lang, nabasag ang talim. Sinubukan niya ang isa pang sandata at sinabi pa rin na ito ay mabuti para sa gamit sa kusina. Biglang kinuha ni Retso ang fighting stance ni Baki. Nakilala agad ng lahat ang postura na iyon. Ito ang combat stance ni Baki. Hindi makapaniwala si Baki na natutunan ni Retso ang tindig na iyon mula sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang binabalak ni Retso. Naglakad si Musashi patungo kay Retso. Sa puntong ito, hindi na magagamit ang isang braso ni Retso at ang isang paa nito. Si Musashi ay naglabas ng napakabangis na layunin ng pagpatay. Si Retso ay hindi nagpakita ng anumang takot. Handa siyang tanggapin ang pag-atake ni Musashi kahit na ang ibig sabihin ay maputol ito sa kalahati. Tumayo si Retso at hinintay na hampasin ni Musashi. Nagalit siya nang hindi bumunot ng espada si Musashi at umatake. Naniniwala siyang iniinsulto siya ni Musashi. Inamin ni Musashi na si Retso ay isang tunay na mandirigma. Biglang binaligtad ni Retso ang katawan at sinipa ng diretso sa mukha si Musashi. Inamin ng lahat na tunay na henyo si Retso dahil nagawa niyang ibagsak muli si Musashi. Tahimik na nagpasalamat si Retso kay Baki sa fighting stance na iyon. Napagtanto ng mga manunood na hindi na makatayo si Musashi. Gusto ng lahat na tapusin ni Retso ang kanyang kalaban. Handa na si Retso. Inilunsad niya ang panghuling mapagpasyang pag-atake. Ngunit hindi papayag si Musashi na matapos ng ganoon ang labanan. Sa lahat ng oras na ito, nagpapanggap lang siya na natalo. Biglang sinakal ni Musashi si Retso gamit ang benda. Pagkatapos ay itinali niya ang mga braso at binti ni Retso sa parehong paraan. Sinabi ni Musashi na ito ang kanyang binding technique. Naniniwala ang madla na si Musashi ay lumalaban ng marumi. Tahasan na tinambangan ni Musashi ang kanyang kalaban. Ngunit sinabi niya na ito ay isang lehitimong counterattack na pinagsamantalahan ang pagbubukas ni Retso. Napagtanto ni Kako na tapos na ang lahat. Si Retso ay hindi na knockout o naputol. Bahagya pa siyang nakagalaw, ngunit lahat ng kanyang mga galaw ay selyado na. Para sa isang taong nabuhay para sa martial arts, ito ay isang kinalabasan na hindi dapat mangyari. Ito ay isang pagkatalo na mas masahol pa kaysa sa pagkatalo. Hiniling ni Retso kay Musashi na putulin siya. Ayaw ni Musashi na maging napakayabang ni Retso, dahil ngayon ay wala man lang karapatan si Retso na putulin ng iba. Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Retso. Inamin ni Musashi na medyo nabugbog siya ngayon. Lumapit siya at kinuha ang kanyang espada. Pagkatapos ay lumapit siya kay Retso at inindayog ito. Ang talim sa tabi niya ay malinis na naputol sa kalahati. Bilang paggalang, nagpasya si Musashi na putulin niya si Retso. Mapapanood lamang ng mga manunood habang si Musashi ay naging tunay na seryoso. At pagkatapos ay inihatid niya ang huling slash. Tuluyan nang natanggal ang mga benda na nakabalot sa katawan ni Retso. Agad namang nag-counter-attack si Retso. Ngunit tila huli na ang lahat. Naghatid si Musashi ng direktang slash patungo kay Retso. Sa sandaling iyon, biglang ginamit ni Retso ang pamamaraan ng dissipating force. Sinubukan niyang mag-counter-attack, ngunit muli, naputol ang kanyang prosthetic na binti. Agad na napaatras si Retso. Hindi makapaniwala si Kako na nasira ang force dissipation technique. Nakuha na ni Retso ang buong lakas ng slash ni Musashi. Sa kabutihang palad, dahil ginamit niya ang force dissipation technique, mababaw ang hiwa at nailigtas ang kanyang buhay.
Gusto pa rin ni Retso na magpatuloy at humingi ng panibagong welga. Muli siyang tumayo sa isang tindig na lubos na nagpahayag ng kanyang intensyon. Napagtanto ni Musashi na hindi na ito matatawag na defensive stance. Mabilis na sumugod si Retso upang umatake muli. Inindayog ni Musashi ang kanyang talim, ngunit sa pagkakataong ito ay naharang ito ng suntok ni Retso. Lahat ay nagulat dito. Maging si Musashi mismo ay nagulat na umabot si Retso sa ganong antas. Naging labis na nasasabik si Retso na napigilan niya ang pag-atake ng kanyang kalaban. Inamin ni Musashi na talagang nahawakan ito ni Retso. Sa panahon na walang espada, ang kamao mismo ay maaaring maging espada. Sa pagkakataong ito, iba ang mga bagay. Tinapos ni Musashi ang labanan. Isang napakalalim na laslas ang natanggap ni Retso. Tuluyan na siyang bumagsak. Sa sandaling iyon, naunawaan niya kung ano ang tunay na pakiramdam ng maputol. Nahulog si Retso sa sahig ng arena. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hiwalay na ang kanyang katawan. Alam niyang imposible na ang counter-attacking. Kahit na ang pagtayo ay hindi maabot. Tumalsik ang mga laman loob ni Retso sa kanyang katawan. Tunay na natapos ang labanan sa buhay at kamatayan. Si Musashi ay opisyal na nagwagi. Muling bumagsak sa kakaibang katahimikan ang buong arena. Nakaramdam ng matinding hiya ang lahat. Kahit na nasaksihan nila ang isang labanan sa buhay at kamatayan, nakaramdam sila ng hiya sa kanilang sarili. Ang nagwagi ay karaniwang pinupuri at ipinagdiriwang na may maraming papuri. Ngunit para kay Musashi, walang nangyaring ganoon. Nakatayo lang siya doon, ang walang kaparis na mandirigma sa ilalim ng langit. Maya-maya ay nabalot at nalagyan ng benda ang katawan ni Retso. Nalungkot ang lahat para kay Retso. Tinanong ni Tokugawa ang lahat kung nagkamali ba siya. Sinabi ni Kako na ang laban na ito ay kagustuhan ni Retso, kaya walang masama doon. Nagluksa ang lahat para kay Retso. Labis na nalungkot ang lahat sa pagpanaw ni Retso. Pagkatapos ng labanan, nanatili sina Tokugawa at Musashi upang mag-usap. Gaya ng inaasahan, naging madaling laban ito para kay Musashi. Tiningnan ni Musashi ang kanyang nasugatan na mukha at tinanong kung paano ito matatawag ni Tokugawa na madali. Sinabi ni Tokugawa na mayroon siyang gustong itanong. Gusto niyang malaman ang opinyon ni Musashi kay Retso. Nag-isip sandali si Musashi at sinabing parang kaharap si Sega sa labanang iyon. Noong nakaraan, si Musashi ay nakapatay ng maraming mga kaaway ng mag-isa. Ang mga hukbo ng kaaway ay patuloy na dumarating sa mas maraming bilang, gayunpaman, hindi siya natakot sa sinuman sa kanila. Para kay Musashi, ang labanan sa Sekigahara ay talagang nakakabighani. Naunawaan ito ni Tokugawa na si Retso ay talagang isang napakabigat na kalaban. Inamin ni Musashi na nagustuhan niya ito dahil napigilan ni Retso ang kanyang laslas gamit ang isang hubad na kamao. Hinangaan ni Musashi ang ganoong klase ng pagsasanay, ang mga lukso sa pag-iisip at ang tiyaga ni Retso. Sa parehong oras, natakot din siya kay Retso. Nagpasalamat si Tokugawa kay Musashi dahil ang mga salitang iyon ay magpapaginhawa sa kaluluwa ni Retso. Pagkatapos ay tinanong ni Tokugawa si Musashi na ihambing ang henyong eskrimador na si Sasaki kay Retso. Sinong kalaban ang naging mas malakas? Ipinagmamalaki ni Tokugawa na seryosong pinagkukumpara ni Musashi ang dalawa. Iniisip niya kung ano ang magiging sagot sa pagitan ng Master of Fists at Master of Swords. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinagot ni Musashi ang Fanishima Island. Ipinapalagay niya na si Sasaki ang tinutukoy ni Tokugawa. Nakipaglaban ang Hanggi sa isla ng Fanishima. Sinubukan ni Musashi na alalahanin ang labanang iyon. Nang makita ang kanyang reaksyon, nagtaka si Tokugawa kung hindi si Sasaki ang pinakamalakas na kalaban ni Musashi. Sinabi ni Musashi na naging ordinaryo lang si Sasaki. Labis na nabigla si Tokugawa doon. Iginiit ni Musashi na walang espesyal si Sasaki. Tinanong ni Tokugawa kung paano kumpara si Retso. Sinabi ni Musashi, kung ang lakas ay parang isang mahusay na digmaan, paano masasabing ordinaryo si Retso? Ang tatlong kalaban na nakalaban niya ay malayo sa karaniwan. Sa panahon ng Warring States, ang tatlo ay nagiging sikat na mandirigma. Nagulat si Tokugawa na sinabi ni Musashi na karapat-dapat lamang silang alalahanin. Nagpatuloy si Musashi sa paghihintay para sa susunod na labanan. Biglang pumunta si Baki kay Motobe para matuto ng sinaunang martial arts. Tinanggihan ni Motobe ang kahilingan ni Baki. Nabigo si Motobe na nabigo siyang protektahan si Retso. Dahil doon, naniwala siyang wala ring magagawa si Baki. Nais niyang protektahan ang lahat mula sa demonyong kapangyarihan ni Musashi. Sinabi ni Baki na hindi niya kailangan si Motobe para protektahan ang sinuman. Nagsimulang magtalo ang dalawa at hindi magkaintindihan.
Iginiit ni Baki na hindi niya kailangan ng sino mang magtatanggol sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Motobe tungkol sa kamakailang labanan. Ang pagkamatay ni Retso ay isang kalunos-lunos na pagkawala para sa lahat. Ngunit bilang isang martial artist, nadama ni Motobe ang karangalan na nasaksihan ang pinakahuling patutunguhan ng landas na kanyang tinahak. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang dahil wala pang nakakita kay Musashi na lumaban ng buong lakas. Nahulaan ni Motobe na gustong maranasan ni Musashi ang maraming bagay hanggat maaari. Bagamat napakalakas ni Retso, hindi siya ang uri ng kalaban na maaaring magpabaya at matalo si Musashi. Sa makatuwid, naniniwala na ngayon si Motobe na tungkulin niyang protektahan ang lahat. Hindi ito tinanggap ni Baki. Walang choice ang dalawa kundi ang mag-away para maayos ang usapin. Sumugod si Baki at unang umatake. Dahil dito, nawala si Motobe sa harapan niya. Naglabas na siya ng punyal at pinagbantaan si Baki mula sa likuran. Hindi inaasahan ni Baki na naghanda pa nga ng smoke bomb si Motobe. Matapos matanggap ang mensahe ni Baki sa umaga, hinulaan na ni Motobe na magiging ganito ang mga mangyayari. Pagkatapos, ipinakilala ni Motobe kay Baki ang Ninja Smoke Bomb. Sabi niya, ito ay estratehiyang militar. Ito ay tunay na combat. Kasama rin sa estilo ng pakikipaglaban ni Musashi ang mga bagay na tulad nito. Napagtanto ni Baki na sa totoong laban, napatay na sana siya. Ipinaliwanag ni Motobe ang lahat para maintindihan ni Baki. Gusto niyang masanay si Baki sa mga hindi inaasahang sitwasyon tulad nito. Sinabi ni Motobe na siya lamang ang nakabisado ng ganitong estilo ng pakikipaglaban. Kaya naman, sinabi niyang responsibilidad niya ang laban na ito. Samantala, si Musashi ay biglang inaresto ng mga pulis. Hindi maintindihan ni Tokugawa ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Utsumi na mayroong warrant of arrest dahil si Musashi ay pinaghihinalaan ng pagpatay. Maraming saksi sa punong tanggapan ng pulisya. Maraming tao ang nagpatotoo na si Musashi ay pumatay ng maraming individual gamit ang isang espada. Hiniling ni Utsumi kay Tokugawa na hayaan siyang humawak sa usapin. Nangako siya na si Musashi ay hindi tretuhin ng hindi patas. Madaling tinanggal ni Musashi ang posas. Nangako rin siya na babalik siya kaagad. Sa labas, maraming pulis ang nagtipon. Nagulat si Musashi nang makita ang napakaraming tao doon. Inutusan ni Utsumi ang lahat na umatras. Ngunit hindi iyon gusto ni Musashi. Sa ganitong puwersa, walang paraan na mapipigilan nila siya. Anyway, gusto niyang mag-focus silang lahat. Ngunit nang muli siyang tumingin, nakita niya ang mga ito bilang isang grupo ng mga walang kwentang mandirigma. Si Musashi ay dinala palayo kasama ng Police Chief Utsumi. Si Miwa Teiko ay ang punong inspector at isa ring bihasang eskrimador. Narinig niya ang tungkol kay Musashi at natural na gusto niya itong makilala ng personal. Di nagtagal, dinala doon si Musashi. Nagkaroon ng pagkakataon si Miwa at Musashi na subukan ang kanilang mga kakayahan. Maglalaban ang dalawa gamit ang mga espadang kawayan. Naramdaman ni Miwa na parang may halimaw na nakatayo sa harapan niya. Humakbang si Musashi papunta kay Miwa. Walang sabi-sabi, agad niyang ibinaba ang kanyang kahoy na espada. Kinuha ni Miwa ang buong puwersa ng pag-atake. Kaya lang, bagsak na siya. Nakatitig lang sa gulat ang lahat ng nanonood. Tinanong ni Musashi kung pinapayagan siyang umuwi ngayon, dahil nauna na silang gumawa ng kasunduan ni Utsumi. Biglang sumulpot si Shibukawa. Inamin ni Musashi na matagal na siyang hindi nakakita ng katulad niya. Nakita niya ang isang lalaki na ang sentro ng balanse ay tumakbo ng tuwid at solid sa buong katawan niya. Pagkatapos ay ipinakilala si Shibukawa kay Musashi. Tuwang-tuwa rin siyang makilala siya. Pareho silang master ng Japan. Nagtaka si Utsumi kung sino sa kanila ang mas malakas. Ayaw ni Shibukawa na may kumpara kay Musashi. Para sa kanya, ang simpleng pagkikita lang kay Musashi ay isa ng malaking karangalan. Hiniling niya na makipagkamay kay Musashi. Tinanggap ni Musashi ang pakikipagkamay. Bigla niyang napagtanto na hindi niya maalis ang kamay niya. Inakala ni Musashi na ito ay isang uri ng pangkukulam. Kahit sinubukan niyang bumitaw, hindi niya magawa. Ipinahayag ni Shibukawa na nasa loob na ng kanyang kontrol si Musashi. Naramdaman ni Musashi ang napakabigat na presyon. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig. Binanggit ni Shibukawa ang labanan ni Retso. Kaibigan daw niya si Retso. Pagkasabi niya noon, sinuntok niya ng diretso sa mukha si Musashi. Sinabi ni Shibukawa na nararapat ito kay Musashi. Muling tumayo si Musashi. Sinabi ni Shibukawa na hindi siya hihingi ng tawad. Sinabi rin niya na hindi ito paghihiganti dahil ayaw naman iyon ni Retso. Inamin niya na puro personal emotions ang kanyang ginawa. Inatake niya dahil kinasusuklaman niya si Musashi.
Tinanggap iyon ni Musashi at inamin na kahanga-hanga ang pamamaraan ni Shibukawa. Nakipagkamay lang sila ng pantay-pantay, ngunit ganap na nakontrol si Musashi. Ang presyon ay parang isang napakalaking bato na dumudurog sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Shibukawa na kapag ang isang mandirigma ay nawala ng kanyang espada sa labanan, dapat siyang umasa sa mga pamamaraan ng hand-to-hand grappling. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag sa kasaysayan sa likod ng pamamaraang iyon, na tinatawag ng mga tao na Eki. Pagkatapos ay formal na ipinakilala ni Shibukawa ang kanyang sariling pangalan. Lumingon siya upang kausapin si Utsumi at sinabing malamang na nagsimula ang mga bagay sa halimbawang iyon. Eksaktong sandali na unang kumilos si Musashi, napagtanto ni Shibukawa na siya ay pinutol na. Inamin niya na ang mga sorpresang pag-atake ay talagang espesyalidad ni Musashi. Isang tunay na maalamat na manloloko. Isang maalamat na samurai na dinala sa hinaharap. Naglabas si Musashi ng layuning pumatay. Parang bulkan na sumasabog sa harap ni Shibukawa. Ipinatawag niya pareho ang kanyang mahabang espada at maikling espada. Pagkatapos ay agad siyang sumugod para salakayin si Shibukawa. Napagtanto ni Shibukawa na siya ay pinutol muli sa lalong madaling panahon. Ang matinding sakit ay naging dahilan ng pagbagsak niya at pagkawala ng malay. Nagising na lamang siya nang may tumawag sa kanya, tulad ng hula ni Shibukawa. Sa katunayan, si Musashi ay tunay na isang dalubhasang eskrimador. Bawat galaw niya ay walang nikatiting na bungad. Lumapit si Shibukawa para makipagkamay at inamin na tuluyan na siyang natalo. Nag-shake hands ulit ang dalawa. Ang katawan ni Shibukawa ay natatakpan ng mga hiwa, at pagkatapos ay hinanap ni Motobe si Yuhiro. Umiinom silang dalawa ng sake at magkausap. Siyempre, sobrang excited si Yuhiro dahil alam na niya na si Musashi ay nagdulot ng malaking kaguluhan doon. Natural, gusto rin niyang makilala si Musashi. Pinayuhan ni Motobe si Yuhiro na huwag gawin iyon dahil si Musashi ay hindi isang kalaban na madaling makitungo ni Yuhiro. Sinabi ni Yuhiro na ang init ngayong tag-araw ay hindi sapat para mabaliw ang isang tao. Tinanong niya si Motobe kung sino ang posibleng makahawak kay Musashi, at si Motobe ay nagbigay ng parehong sagot tulad ng dati. Nangako siyang poprotektahan niya ang lahat. Ang sagot na ito ay nagtutulak sa galit ni Yuhiro. Habang si Yuhiro ay malapit ng sumugod at sasalakayin si Motobe ay gumagamit ng smoke bomb at nakatakas. Si Yuhiro ay nagsimulang mahulog sa malalim na pag-iisip. Dahil simula nang ipanganak siya, hindi na hinayaan ni Yuhiro na protektahan siya ng sinuman. Ang mismong konsepto ng pagiging protektado ay ganap na banyaga kay Yuhiro, at iyon lamang ang nagpapagalit kay Yuhiro. Maswerte si Motobe na nakatakas kay Yuhiro. Siya mismo ay hindi inaasahan na makakapit pa siya sa galit ng halimaw. Nagpa siya pa rin si Motobe na paprotektahan niya ang lahat. Kinabukasan, pumunta si Yuhiro sa lugar ni Tokugawa. Si Tokugawa ay nakikipagtsaa kasama si Musashi. Tinanong ni Yuhiro si Tokugawa kung sino talaga ang ipinatawag niya rito. Naghihintay na si Yuhiro sa labas ng kwarto. Sa wakas ay magkaharap ang dalawang halimaw, at pagkatapos ay umupo sila upang sabay na uminom ng sake. Sabay nilang ibinuhos ang kanilang mga tasa. Sa ngayon, ang eksena bago si Musashi ay isang bundok ng pera. Pagkatapos ay tinanong niya si Yuhiro kung ano ang nakikita niya sa kanya. Mukhang kalokohan kay Yuhiro ang tanong na iyon. Siya ay masaya lamang na ang maalamat na eskrimador na si Musashi ay nakatayo sa kanyang harapan. Pakiramdam niya ay naging katotohanan ang kanyang panaginip. Sa sandaling ito, si Musashi lang ang nakikita ni Yuhiro at wala nang iba pa. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-inom at pag-uusap. Sinimulan ni Musashi na isalaysay ng malinaw ang kanyang maluwalhating nakaraan. Gusto niya lahat, ang katanyagan, paghanga, at papuri. Nais niyang maging isang taong hindi maitago o makatakas sa atensyon. Gusto niyang umangat sa mundong ito. Nang matapos siyang magsalita ay nilaslasan niya si Yuhiro. Kalmadong ipinagpatuloy ni Yuhiro ang pag-inom nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng sakit. Inamin ni Musashi na ang katawan ni Yuhiro ay napakalakas at matigas. Pakiramdam niya ay hinampas niya ang isang shot ng bakal na baluti. Ito ang unang pagkakataon na hindi nagawang putulin ni Musashi ang isang tao. Inamin ni Yuhiro na talagang nakakadismaya. Sinabi niya na ang espada ay hindi pa ganap na nabubunot, at sinasabi na ni Musashi na hindi nito kayang putulin o mabutas ang anuman. Pagkatapos ay gumamit si Yuhiro ng isang daliri upang hatiin ang bote ng sake na malinis sa kalahati. Isang tipak ng salamin ang lumipad at tumama sa mukha ni Musashi. Sinabihan ni Yuhiro si Tokugawa na dalhin kaagad kay Musashi ang kanyang mga espada. Inamin ni Musashi na tunay na mapagbigay si Yuhiro.
Pagkatapos ay agad na lumabas ang dalawa sa bakuran upang mag-away. Matagal na panahon na mula nang humawak si Musashi ng isang pares ng espada. Agad niyang iginuhit ang mga ito. Sa mismong sandaling iyon, sumugod si Yujiro at hinawakan ang espada. Binalaan ni Yujiro si Musashi na huwag maging masyadong mayabang. Isang diretsong sampal ang ginawa ni Yujiro sa mukha ni Musashi. Si Yujiro ay patuloy na umaarangkada habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa espada. Nagpupumiglas ang dalawa sa talim. Inamin ni Musashi na si Yujiro ay hindi kapani-pani walang mabangis. Hindi man lang niya natatandaan na tinamaan siya, gayunpaman, gumala na siya sa bingit ng kamatayan. Ito ay isang bagay na itinuro sa kanya ng mga martial masters sa panahong ito. Dahil ang pamumuhay sa isang panahon na walang mga espada ay nagpahintulot sa kanila na maabot ang antas na iyon. Ngunit hindi iyon ang swordsmanship ni Musashi. Patuloy ang pag-aaway ng dalawa, ang isa ay nakahawak sa talim, ang isa naman ay nakahawak sa hawakan. Si Yujiro ay umindayog kasama ang espada. Pagkatapos ay sa wakas ay huminto sila sa pakikipagkompetensya para sa kontrol ng talim. Pareho silang naghanda na ilabas ang kanilang buong kapangyarihan ng walang pinipigilan. Hindi mapigilan ni Tokugawa ang kanyang pananabik habang nanonood ng labanan. Si Musashi ay nagkukusa sa pag-atake. Kumilos si Yujiro sa pamamagitan ng pagharang at pag-iwas sa twin slash. Ang kanyang hita ay kinakain din ng pag-atake. Para kay Yujiro, napakatagal na panahon mula noong huling kailangan niyang umiwas sa strike ng kalaban. Ang layunin ng pagpatay mula sa kanilang dalawa ay nagiging hindi kapani-pani walang matindi. Parang dalawang hari sa gubat na magkaharap. Isang tunay na sagupaan ng dragon at tigre. Hindi man lang alam ni Tokugawa kung paano ikumpara ang dalawa sa mga tuntunin ng purong kapangyarihan. Walang sino man sa mundong ito ang makakapantay sa kanila. Talagang walang nilalang ang posibleng makatalo sa kanila. Dumiretso si Musashi patungo sa kanyang kalaban. Balak niyang tapusin ang kanyang kalaban sa malapitan. Napakabilis ng kanyang bilis na imposibleng kumurap sa oras. Ngunit biglang hinawakan ni Yujiro ang kamay ni Musashi. Pagkatapos ay naghahatid siya ng isang sipa sa isang mahalagang lugar, na pinilit si Musashi na hilahin pabalik ang kanyang espada. Kahit na nawalan na ng malay, tumanggi pa rin si Musashi na bitawan ang kanyang espada. Ngunit ang sakit na pinipilit ito mula sa kanyang kamay ay isang bagay na hindi pa niya nararanasan. Naniniwala si Tokugawa na ang resulta ng labanan ay napagpasyahan na. Biglang, sa gitna ng sakit, isang ideya ang sumulpot sa isip ni Musashi. Tinanong muli ni Musashi ang pangalan ng kanyang kalaban. Nagpasya siyang gamitin ang hindi natapos na sikretong pamamaraan na minsan niyang binuo sa higa kay Yujiro. Noong nakaraan, araw-araw na nag-ensayo si Musashi. Nagsanay siya hanggang sa puntong kaya na niyang magsulat ng hindi gumagamit ng brush. At syempre, ganun din ang kaso sa kanyang espada. Maaaring sabihin na siya ay nakarating na sa kaharian ng walang espada. Nagpakilala si Yujiro, sinabing madalas siyang tawaging pinakamalakas na nilalang sa mundo. Inamin ni Musashi na napakalakas ni Yujiro. Ipinaliwanag niya na sadyang tiniis ni Yujiro ang mga direktang hit para lang masipa ang mahalagang lugar ni Musashi. Inamin din ni Yujiro na napakalakas ni Musashi kumpara sa mga chismis. Sinabi ni Musashi na ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanya ay tumagal ng 400 taon. Talagang mahal niya ang katotohanan iyon. Naiintindihan din niya na kasalukuyang nakatayo si Yujiro sa pinakatuktok. Kinumpirma ni Tokugawa na totoo nga ito. Ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan ay ang pinakatuktok ng lakas sa mundong ito. Biglang isinuot ni Musashi ang kanyang mga espada. Pagkatapos ay ibinalik niya ang dalawang espada kay Tokugawa. Pagkatapos nito, humakbang siya pabalik sa labanan. Nakikita ni Musashi ang sandaling ito bilang isa pang pagkakataon para sa pagsulong. Kahit na siya ay nasa sakit pa rin, si Musashi ay maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban. At kaya natuloy ang labanan sa pagitan ng dalawa. Kahit na walang mga espada sa kanyang mga kamay, ang mga kamay ni Musashi ay naging dalawang matalas na talim. Pakiramdam ni Musashi ay ayos na ang lahat. Malapit nang dumating ang tamang sandali. Napagtanto din ni Yujiro na ang kanyang kalaban ay nakarating na sa kaharian ng mga walang espada. Muling umatake si Musashi. Biglang, pinutol ni Motebe ang laban nila. Galit na galit si Yujiro sa ginawa ni Motebe. Agad niyang sinuntok si Motebe dahil sa pangahas na pumasok at protektahan ang dakilang Hanma Yujiro. Pinipigilan din ni Musashi si Yujiro. Gusto ni Tokugawa ang parehong bagay. Pinatahimik niya si Yujiro dahil ang nakialam ay si Motebe. Ang laban na ito ay hindi pa natutukoy kung sino ang mananalo. Nagkamalay si Motebe pagkaraan ng ilang sandali.
Naalala niya na katatapos lang niyang laslasin ni Musashi. Iniisip ni Tokugawa na lubhang mapanganib ang mga aksyon ni Motobei. Ang dalawang mandirigma ay nawala na sa kung saan. Naniniwala si Motobei na kung hindi siya nakialam, naputol na sana si Yujiro. Sa tingin niya ay masyadong mababaw ang pangunawa ng lahat sa martial arts. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan ang isang tulad ni Motobei. Nakikinig si Tokugawa, ngunit hindi pa rin lubos na naiintindihan. Naghagis ng punyal si Motobei at nakapatay ng ipis gamit ito. Nangako siya na sa susunod na laban, personal niyang matatalo si Musashi. Sina Yujiro at Musashi ay magkasamang naglalakad sa mga lansangan. Lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa kanilang dalawa. Nagulat si Musashi, nagulat na sikat si Yujiro. Sumagot si Yujiro na si Musashi ay ganoon din. Sa wakas ay naunawaan ni Tokugawa ang intensyon ni Motobei. Si Motobei ay isang practitioner ng tradisyonal na martial arts at iginigiit na kaya niyang talunin si Musashi. Handa siyang lumaban sa ilalim ng mga espesyal na patakaran at gumamit ng anumang armas na gusto niya. Hiniling ni Motobei kay Tokugawa na ihanda ang lahat, sinasabing sigurado siyang magagawa niya ito. Lumalabas sina Musashi at Yujiro para uminom ng whiskey. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. Malinaw na ipinaliwanag ni Yujiro ang karakter ni Motobei kay Musashi. Inamin ni Musashi na sa lahat ng mga nakalaban niya, si Motobei ang may pinakamaraming trick. Kanina, ilang nakatagong armas na ang inihanda ni Motobei sa kanyang katawan. Sa madaling salita, si Motobei ay isang dalubhasa sa paggamit ng armas. Si Motobei ay maaaring gumamit ng mga armas kahit saan anumang oras. Inamin ni Yujiro na si Motobei ay isang mabigat na kalaban. Inilalagay niya ngayon ang kanyang mga inaasahan kay Musashi. Pumunta si Gaia upang makilala ang kanyang amo. Matagal nang hindi nagkita ang dalawa. Sabay silang bumalik sa dojo. Matapos mag-chat ng ilang sandali, nagmungkahi si Motobei na mag-spar sila sa isa't isa. Malugod na tinanggap ni Gaia ang hamon ng kanyang amo. Tulad ng master, tulad ng estudyante, gumagamit din si Gaia ng mga dirty trick na minsang itinuro sa kanya ni Motobei. Pagkatapos makipagpalitin ng ilang salita, naglunsad ng panibagong pag-atake si Gaia. Balak niyang maglaro muli ng dirty laban sa kanyang guro, ngunit sa pagkakataong ito, naunahan na ito ni Motobei at agad niyang ibinagsak si Gaia sa sahig. Inamin agad ni Gaia ang pagkatalo. Pagkatapos, itinali siya ni Motobei gamit ang sinturon. Ibinaba pa ni Motobei ang kanyang pantalon pagkatapos. At masayang nagtawanan ang master at estudyante. Pumunta si Jack sa bahay ni Tokugawa sa puntong ito. Si Jack ay 2 metro 43 sentimetro ang taas at may timbang na 201 kilo. Siyempre, pumunta dito si Jack para makipagkita kay Musashi. Sinabi ni Tokugawa na may ibang gustong makipagkita kay Musashi bago si Jack. Sa lalong madaling panahon nalaman ni Jack na ang tao ay si Motobei. Tumanggi si Motobei na payagan si Jack na labanan si Musashi. Iminumungkahi ni Tokugawa na subukan ni Jack na labanan si Motobei sa halip. Sa katunayan, si Motobei ay isang napaka-misteryosong tao at walang sino man ang tunay na nakakaintindi sa kanya. Napagtanto ni Tokugawa na siya ay masyadong pabaya. Tinanong niya si Jack kung marunong siyang gumamit ng mga armas. Inamin ni Jack na hindi siya, kahit na mayroon siyang karanasan. Gusto ni Tokugawa na ipatikim ni Jack kay Motobei ang kanyang kapangyarihan. Nang gabing iyon, hinanap ni Jack si Motobei. Nagkasalubong silang dalawa sa mismong kalsada. Si Motobei ay umamin na si Jack ay lumaki ng husto kumpara noon. Pagkatapos ng ilang bati ay agad silang nag-away. Si Motobei ay naglalaro ng marumi sa pamamagitan ng pakikipaglaban, ang sigarilyo sa kanyang kamay ay diretso sa mukha ni Jack. Pagkatapos ay agad siyang sumugod at sinipa si Jack sa mukha. Si Jack ay nagiging labis na nasasabik dahil ito ang dapat na hitsura ng isang tunay na laban. Nagpatuloy si Motobei sa pamamagitan ng pagbunot ng sandata at muling inatake si Jack. Sa pagkakataong ito, hinampas niya ang magkabilang binti ni Jack, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nagulat si Motobei na kahit nakaluwod ay mukhang napakalaki pa rin ni Jack. Habang sinusubukang tumayo ni Jack, diretsong binasag ni Motobei ang isang stick sa kanyang ulo. Muling bumagsak ang mukha ni Jack sa lupa. Pero sa totoo lang, nagpapanggap lang si Jack. Agad na gumulong si Jack at tumalon pabalik sa kanyang mga paa. Nagpasya si Jack na payagan si Motobei na patuloy na gumamit ng mga armas. Sa pagkakataong ito, matagumpay na hinubad ni Jack ang kanyang kamiseta. Binalaan siya ni Tokugawa na si Motobei ay ganap na naiiba sa isang tunay na laban. Inamin ni Jack na si Motobei ay lumalaban tulad ng isang sanay na mandirigma.
Hiniling sa kanya ni Jack na huwag maliitin ang mga atleta. Itinuturing ni Motobe na ang mga atleta ay isang banta sa mga martial artist. Sa sandaling matapos siyang magsalita, naglulunsad si Jack ng isang malakas na sipa ng direkta kay Motobe. Si Motobe ay natangay sa malayo dahil sa impact. Nang tumingin si Jack sa ibaba, napagtanto niya na ang kanyang binti ay nasaksak ng isang punyal. Hinugot niya ang punyal. Patuloy na papalapit sa kanya si Motobe. Iniisip ng mga tao sa kalye na kumukuha ng pelikula ang dalawa. Nagpapatuloy muli ang labanan. Si Jack ay naglulunsad ng pababang sipa mula sa itaas. Muling naglaro ng dirty si Motobe at naglabas ng sandata para ipagtanggol ang sarili. Pinupuri niya ang nakakatakot na bone density ni Jack dahil kung hindi ay mapuputol na ang paa ni Jack. Sumugod si Jack at kumagat sa balikat ni Motobe gamit ang kanyang mga ngipin. Ngunit nakakagulat, si Motobe ay ganap na hindi nasaktan. Iniisip pa niya na ang karaniwang Jack ay kumagat ng diretso sa buto. Malakas daw ang kagat, pero hindi ito martial arts. Hinila ni Motobe ang kanyang balikat, dahilan para mabali ang lahat ng ngipin ni Jack. Inihanda na ni Motobe ang armor na gawa sa drumid fibers para kontrahin ang mga kagat ni Jack. Ang material na ito ay ginagamit para sa mga parachute cord at radial na gulong. Ganap niyang na-neutralize ang pinakamapanganib na sandata ni Jack. Naniniwala si Motobe na dapat magtapos ang laban dito dahil nawala na ang lahat kay Jack. Lahat ng kailangan niya para magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang pagtatapos ng labanan ngayon ay magiging makatwiran. Galit na galit si Jack sa mga salitang ito. Agad siyang umatake para umatake muli. Nakita na ngayon ni Motobe si Jack. Tulad ng isang leon na nawalan ng pangil o isang oso na nawalan ng kuko, nagawa pa rin ni Jack na i-corner si Motobe at ibinato ang suntok. Iniisip ng mga tao sa kalye na ang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Muling naglabas ng smoke bomb si Motobe. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya makatakas kay Jack. Laking gulat niya na ayaw tumigil ni Jack. Ang nakakagulat pa, talagang bumibilis si Jack. Sinipal ni Motobe si Jack ng diretso sa mukha. Biglang naamoy ni Jack ang mga pampasabog na nagmumula sa katawan ni Motobe. Inamin ni Motobe na si Jack ay isang nakakatakot na natural-born warrior. Sinuntok na siya ni Jack kaya hindi niya napansin ang pagsabog. Iniisip ni Motobe na dapat niyang dagdagan ang dami ng mga pampasabog sa susunod. Muli niyang binato si Jack ng mga nakatagong armas. Pagkatapos nito, itinali niya si Jack ng mga tanikala. Nagpa siya si Motobe na ipaglaban ang lahat ng mayroon siya. Naglunsad siya ng serye ng walang humpay na pag-atake kay Jack. Napilitan si Jack na tiisin ang patuloy na pag-atake ng sandata sa sakit. Pagkatapos ay binali ni Motobe ang braso ni Jack. Ang braso ay ganap na walang silbi ngayon. Kumuha siya ng lubid at tinali ang magkabilang braso ni Jack. Ipinahayag ni Motobe na nanalo siya sa laban. May karapatan daw siyang kumitil ng buhay. Kung papatayin o iligtas niya ang kanyang kalaban ay sarili niyang desisyon. Umalis siya sa eksena, iniwan si Jack sa lupa. Pero sinasabi pa rin niya na siya ang magpoprotekta kay Jack. Kamakailan, wala ni isang carp ang nakita sa Kanda River. Nagulat ang lahat dahil ang carp ay dating kung saan-saan. Nang gabing iyon, lumabas ang isang mangingisda upang mangisda. Biglang may napakalaking bagay na kumagat sa kanyang kawit. Pinipilit niyang i-reel ito, ngunit biglang naputol ang pangingisda. Iniisip niya na maaaring ito ay isang malaking tuna, ngunit biglang lumitaw ang isang halimaw. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa isang bangka na naikot at nasira sa kalahati. Mabilis na naging sentro ng atensyon ng publiko ang kwento. Dumating ang mga pulis at mamamahayag sa pinangyarihan upang imbestigahan ang dahilan. Pagkatapos ay lumitaw muli ang halimaw. Walang ideya ang reporter kung ano ang nangyayari. At ang halimaw na iyon ay naging isang napakalaking buwaya. Higit pang kawili-wili, pananghuhuli ito ni Pickle. Kinain ng buwaya na ito ang lahat ng carp sa ilog, kaya naman ito ay lumaki ng husto. Ngunit sa mata ni Pickle, isa lamang itong maliit na dinosaur. At syempre, magiging isa ito sa mga pagkain ni Pickle. Kinaladkad ni Pickle ang buwaya sa isang lagusan ng imburnal at naglaho. Ang balita tungkol sa buwaya kay Pickle ay naging pangunahing paksa sa susunod na araw. Pagkatapos manood ng balita, agad na pinatay ni Musashi ang TV. Sa tingin ni Tokugawa, ito ay isang hangal na bagay na dapat gawin dahil ito ay footage lamang na na-record ng isang kamera. Gusto ni Musashi malaman kung sino ang lalaki sa video. Sinabi sa kanya ni Tokugawa na ito ay si Pickle, ang pinakamalakas na lalaki mula sa panahon ng Cretaceous. Isang dinosaur hunter na nanghuli sa kanila para sa pagkain. Ipinaliwanag din niya ang kwento kung paano lumitaw si Pickle sa modernong mundo.
Tinanong ni Musashi kung nasaan si Pickle ngayon. Si Tokugawa ends up pagkuha ng laslas pati na rin. Natagpuan ni Musashi si Pickle na napaka-interesante, isang tao na ang kapangyarihan ay hindi paganap na pino. Sa ilang mga paraan, nararamdaman niya na si Pickle ay katulad ng kanyang sarili. Kaya't hiniling ni Musashi kay Tokugawa na ayusin ang isang pagpupulong kay Pickle. Nalaman din ni Motobe ang balita na lumitaw si Pickle. Hulaan niya na tiyak na hindi papansinin ni Musashi ang sitwasyong ito. Napagtanto ni Motobe na may nakalimutan siya, dahil hindi rin maiiwan si Pickle na walang proteksyon. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.